Noong ako'y 8 taong gulang, ibinenta ako ng tatay ko sa bahay ni Ginoong Liu sa bayan bilang katulong. Ngunit ang Ginoong Liu na yon ay isang kilalang masamang tao. Ang mga katulong sa kanyang bahay, basta't may kaunting ganda, ay hindi nakakaligtas sa kanyang mga kamay. Natakot ako ng labis, kaya't napilitan akong magtago sa maliit na kusina para magbuhat ng kahoy. Isang takbuhan, 10 taon. Ang hangad lang ay mapayapa. Pero pagdating ng edad na 18, sa huli, hindi pa rin ako nakaligtas. Si Liu Kaisuo ilang beses na akong sinamantala kapag mag-isa ako. Inuubos niya ako sa likod na hardin. Yung mabahong bibig niya ay dumidikit sa mukha ko. Simula pagkabata, matindi na ang ugali ko. Tiyak na hindi siya susunod sa kanya. Kaya tumakbo ako sa harap ng ginang at umiyak. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi lang ako tinanggap ng ginang, kundi sinabi pa niyang ako ay isang malandi. Matapos akong sapantahin ng masama, ako ay binugbog at puno ng pasa. Itinapon sa kwadra ng baka. Halos mapatay na sana ako. May puso ang matriarch. Kinabukasan, pinuntahan niya si Mang Hulazang sa bayan. Mas gugustuhin niyang magbigay ng 1 o 2 tael na dowry. Basta mapalayas lang ako. Pagkatapos marinig ni Mang Hulazang, tumawa siya ng malakas. Di ba't swerte tayo? Yung babaeng may bahagyang bulag mula sa Xu family sa Kinyu Village. Kasama ang 3 binatang walang asawa. Noong una, ang panganay nilang anak ay nagpakasal na. Ng isang magandang dalaga na parang bulaklak. Ngunit noong gabing iyon, natakot at tumakbo agad ang dalaga. Nung narinig ng pangunahing ina, lalong natuwa at nanginginig sa tuwa. Sabi niya, ibibigay na lang daw niya ito sa pamilyang Xue, haha. Talagang isang mabuting pamilya sila. Ganito, dinala ako ng isang karito ng hayop papuntang Kinyu Village. Naging manugang ng pamilya Xue sa silangang bahagi ng ngayon. Sa pinto ng bahay, dala-dala ko ang maliit na bag na bitbit ko. Habang nakayuko at nakaturo sa isang binti, nilinga-linga ko ang bahay na puno ng sirang ladrilyo at bubong. Si Zhang, ang matchmaker na walang hiya. Talagang pinahirapan namin niya kami ng husto. Mula sa bahay ni Ginoong Liu, pinalaya ang isang alilang babae. Saan naman nagkaroon ng malinis na katawan? Ngunit, anak ko, kasal na at naging pangalawang asawa na agad. Galit na galit ang biyanan, hindi na kumain ng hapunan. Nakahiga sa kama, humuhuni. Patuloy na sinasabi na sumasakit ang dibdib. Ngunit kahit na kaya niyang kumain, parang wala nang masyadong pagkain sa bahay. Sinuri ko ang buong kusina. Nahukay ko ang kalahating sako ng millet, kalahating sako ng halong harina at isang sako ng beans. Uminom ako ng malabnaw na lugaw. Sa gitna ng mga mura ng aking biyanan, nalaman ko na tama lamang ang 3 bahagi sa sinabi ni Zhang Meipo. Mayroon palang 4 na anak na lalaki ang aking biyanan. Ngunit ang panganay na si Xu Pingde ay nalunod sa isang pagbaha ilang taon na ang nakalipas. At ang pinakasalan ko ay si Lao Xu Hutou. Si Xu Pingyi ay umalis sa bayan para mag-ayos ng kalsada ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, hindi siya makakabalik para sa kasal. Si Lao San Xu Pingli ay nag-aral sa Kimo Academy sa bayan. Karaniwan, siya ay nakatira sa paaralan. At ang pang-4 na si Xu Pingjun, na 12 taong gulang lamang, ay isang tamad na walang ginagawa, palaging naglalakad-lakad sa labas. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Pagod na si Lola sa pagmumura. Humitit siya ng hininga. Humiga siya. Di nagtagal. Narinig sa loob ang parang kulob na humihilik. Sa probinsya, Hunyo, napakaliwanag ng buwan. Maliit at pira-pirasong mga bituin. Puno ng nakakasulasok na amoy ng mugwort na ginagamit sa pagpatay ng lamok ang loob ng bahay. Nakahiga ako sa kutson na puno ng mansa at mga patch. Diyos ko! Kanino ba talagang dumi ito? Alam kong may sama ng loob ang biyanan ko sa akin dahil dati akong katulong ng pamilya Liu. Dahil nandito na ako, mananatili na lang ako ng maayos. Hindi ako galit o nagagalit. Kinabukasan ng umaga, naghain ako ng isang mangkok ng lugaw at inabot ko sa kanya, sabi ko. Inay, huwag kang mag-alala. Ako ay isang taong tapat. Sino ang nakakaalam? Maghintay na lang tayo. Pagdating ng tanghali, si Lao Xu Pingjun ay bumalik na may daladalang malaking bundle mula sa Xida King Liu Village. Masigla siyang bumalik. Isang batang lalaki na nasa gitnang edad. Ang kanyang damit ay sira-sira. Ang kanyang sapatos ay nakabukas ang mga daliri. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, may mga itim at puting marka. Malamang ay isang batang hindi mapakali. Ang mata ng lola ay bahagyang nakakakita ng isang anino. Nang makita si Xu Pingjun na pumasok, agad siyang kumuha ng ilang kulay rosas na mga peach mula sa aparador. Saan na naman napunta ang matandang gulo dito? Hindi ka ba nagugutom? Ito ang iyong ikalawang hipag, tawagan mo ang tao. Tinanggap ni Xu Pingjun ang mga peach na may ngiti. Agad siyang kumain ng sabi. Nang matapos, pinunasan niya ang kanyang bibig. Nagpakita siya sa akin ng 2 hanay ng puting ngipin. Pangalawang asawa. Sumagot ako ng, pumunta ako para maghanda ng tubig panghugas ng mukha. Nagmamadali siyang naghugas.
At tumakbo siya sa lilim ng puno para maglaro sa mga sanga ng willow. Mahilig matulog ng tanghali ang lola. Inalagaan ko siya hanggang makatulog siya. Kunin mo ang walis at basahan. Habang hawak pa ang hindi pa ganap na gumaling na katawan. Ayusin ang bahay na sobrang sira at walang hangganan. May 3 pangunahing silid ang pamilya Ksui. Sa magkabilang gilid ay mga silid tulugan. Sa gitna ay kusina. May isang maliit na silid sa bakuran na medyo bago. Malamang doon nakatira si Ksui Pinyi at ang kanyang dating natakot na bagong asawa. Bigla akong naisip ang tungkol sa 2 nakababatang kapatid ni Ksui na nakikinig sa mga chismis ng bagong manugang sa tabi ng pader. Hindi ko pa nakikita si Ksui Pingli. Hindi ako magtatangkang magsalita ng walang batayan. Ngunit ang nakababatang kapatid na si Ksui Pingjun na abala sa pag-ahit ng mga sanga gamit ang mga panguli ay pawis na pawis. Mukha pa rin siyang bata. Hindi siya mukhang taong walang modo. Magaling si Ksui Pingjun sa kanyang mga kamay. Sa loob lamang ng 1 oras, nakagawa na siya ng 2 basket. Maganda ang kulay ng berde. May naisip ako. Dala ang 1 mangkok ng tubig, lumapit ako sa lilim ng nayon at nagtanong. Pinjun, marunong ka bang gumawa ng lambat para sa isda? Si Ksui Pingjun ay mabilis na inubos ang buong mangkok ng tubig. Masayang sagot niya. Pwede bang gumawa ng lambat si Ate Er? Gusto ni Ate Er na manghuli ng isda sa tabi ng ilog. Hindi pwede. Bakit? Ayaw ni nanay. Bakit ayaw ni nanay? Dahil nalunod si kuya. Sabi ni nanay may panganib sa tubig. Sino mang lumapit, siya ang kukunin. Nang lumingon ako. May plano na ako. Walang anuman, ate, huwag kang matakot. Mag-imbento ka ng isang kwento. Sikaping makakuha ako ng isda. Kapag nakakuha ako, sasabihin kong ang isda ay tumalon sa dalampasigan. Basta't hindi madalas lumabas ang nanay. Lumabas na pero hindi pumunta sa tabi ng ilog. At ang isdang niluto ng hipag ay sobrang masarap. Nakatakam ka ba? Yenen, paano naman hindi? Haha, ayos lang. Mabilis kang gumawa. Narinig na may isda. Nakangiti si Pinjun sa saya. Ate, hindi ka talaga natatakot sa tubig ah. Hindi natatakot. Ako ang ninuno ng tubig. Sinasabi ko kung gusto talagang gagawin ko. Habang natutulog pa si Bianan. Dala ang basket ng isda, dumating sa tabi ng ilog. Malinaw ang tubig ng ilog. Ang mga isda ay nagsisilundag ng sabay-sabay. Di nagtagal ay nakaramdam na ako ng gutom. Nakuha ko ang 10 maliliit na isda at putik na panghukay. Sa hapunan, nagdala ako ng 1 pinggan ng malinis na nilutong maliit na isda sa ilog. Maalat ang amoy ng nanay-in-law ko. Agad niyang naamoy ang amoy ng isda. Sino ang nagkuha ng isda sa ilog? Hinahabol na. Dahil sa sigaw na yon, si Pinjun na masaya nang kinakain ang mga buto ng isda ay napahiya. Halos mapatili ako sa takot. Hindi ako yon. Walang sino mang pumasok sa ilog. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung bakit. Yung mga isda at hipon sa ilog ay nagmamadali sa baybayin. Nagmamadali silang tumalon papunta sa pampang. Para bang talaga namang may tubig sa ilog. Pagkatapos mong matulog sa hapon, pumunta ako sa ilalim ng bundok para mangalap ng mga gulay. Nakita ko maraming tao na nagsusubok ng isda sa tabing dagat. Kaya sumama na rin ako at may dala akong ilan. Nakita ni Pingjun na nagsisinungaling ako, hindi siya namumula, hindi kumikibo ang puso niya. Maingat na naglaway siya sa akin. Nang marinig ng nanay na ang isda ay pinalutang lang. Naging medyo maaliwalas ang mukha niya. Talagang pinalutang lang iyon. Kaya kaunti lang ang nakuha. Sabi ko habang nakasandal sa aking noo. Nanay, bukas mag-ipon ako ng mas marami. Pagkatapos kumain, si Pinjun na nakasandal sa kanyang bilog na tiyan ay tumingin sa akin at nagsabi. Eik, ang luto mo ay talagang masarap. Pumayag kang sumama sa akin maghukay ng isda. Wala naman akong ayaw eh. Kaya't sunod-sunod na araw, nakakuha pa kami ng maraming maliliit na isda mula sa ilog. Para mapabuti ang pagkain ng pamilya ni Ksui. Pagdating ng ika-7 araw, nainip si Pinjun sa pagkakaupo. Ayaw niyang umalis kahit kailan. Kaya't napilitan akong mag-isa na lang na magdala ng basket ng isda papunta sa ilog. Hindi ko akalain na habang nagdadala ako ng kalahating basket ng isda at hipon pauwi. Sa gitna ng araw, bigla na lang may lumabas na isang lalaking may matulis na ilong at pangit na mukha sa bukirin. Ang mga mata ng lalaking iyon ay namumula. Wala siyang sinabing kahit ano. Parang nababaliw. Hinila niya ako papasok sa bukirin. Sa isang hilang iyon, naalala ko si Liu Size na may nakakalokong bibig. Nainis talaga ako noon. Ginamit ko ang buong lakas ko. Sampal ko siya ng malakas sa kanyang bulsa. Napailing ang lalaki sa sakit. Bigla niyang pinagbalingan ako ng malakas na sampal. Sobrang lakas niya. Napuno ng dugo ang gilid ng bibig ko dahil sa isang sampal. Nagliliwanag ang paningin ko. Hindi ko mapigilang mapailing sa sakit. At ang sigaw kong ito ang nagsalba sa akin. Isang lalaking madumi ang buong katawan. Na may hawak na pala ay isang matangkad na lalaki. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit.
Bigla niyang kinuha ako, parang manok, at dinala sa isang tabi. At pagkatapos ay inikot niya ang kanyang braso. Isang suntok ang tumama sa mata ng walang hiya. Hindi ko kayang tingnan ang sumunod na sapantaha. Sobrang tindi ng pagkakasaktan ng walang hiya. Pagkatapos ng laban, yung lalaking tumulong sa akin ay nakatapak sa walang hiya. Lumiko siya at mahinang sinabi, "Ano ang balak mong gawin tungkol dito?" Nagatras ako ng ngipin. Ipadala sa mga otoridad. Nang marinig ng walang hiya ang salitang otoridad, sa wakas ay natakot. Nagsimula siyang humingi ng tawad sa akin nang hindi malinaw. Lumalaki na ang isyong ito. Nasira na ang iyong reputasyon. Nasusuklian kita ng pera. Hindi ko kayang gawin ang trabahong ito. Nang marinig ko, lalo akong nagalit. Ikaw ang taong gumagawa ng masama. Ikaw rin ang nakakahiya. Tama ang aking ginagawa at maayos ang aking upo. Ano ang dapat ikatakot? Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na hinahatak mo ang mga marangal na babae sa bukirin. Kapag umabot na sa mga otoridad, magtatamasa ka ng kahirapan. Matapos kong sabihin, ang mapuputi niyang mukha sa tabi ay nagpakita ng bahagyang paghanga. Kaya ganito na lang. Hinila niya ang matagal nang nakatigil na walang hiya papunta sa baryo para hanapin ang punong barangay. Nasa ilalim ng malaking akasya sa dulo ng baryo ang punong barangay. Nakikipaglaro ng chess sa isang matandang mataba. Matapos kong ikwento ang aking reklamo, humiga siya at yumuko. Ituwid mo ang ulo ng walang hiya na yan. Hindi ba't si Monkey San mula sa Xiahe Village? Nangahas kang pumasok dito sa Kinyu Village para gumawa ng masama. Nabubuhay ka na sa panganib. Ganitong mga pasaway. Dapat diretsyo sa gobyerno at paluin ng 80 palo. Mas mabuting patay na lang. Bilisan mo. Ikaw na ang maglalagay ng bato. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi. Mula sa mga nanonood ng laro, may ilang matitipuno na lalaki ang lumabas. Sa loob ng ilang sandali, mabilis nilang dinampot si Monkey San na natatakot at nabasa ang kanyang pantalon. Sobrang init. Tumingin ang pinuno habang umaalis ang grupo. Habang pinapawisan, kausap niya ng may ngiti ang matangkad na lalaki sa tabi ko. "Pinye, tapos na ang daan. Nabahala ang asawa mo ngayon. Mabilis mong dalhin ang asawa mo pauwi." "Sino ang asawa mo?" Nabigla rin si Li Zeng. Itinuturo si Xu Pingyi gamit ang daliri. "Itinuturo ako gamit ang daliri. Anong nangyari?" "Asawa mo. Nakarating na sa bahay." Si Xu Pingyi ay nagmadaling pumasok sa loob. Sinasadyang ibinaba ang boses at tinanong ang kanyang biyenan. "Nanay, anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyayari sa babae na ito?" "Hoy, ito ang babaeng pinakasalan ng nanay mo. Nakalimutan mo na ba? Noong umalis ka para mag-ayos ng daan. Nung lumabas ka, tinanong ka ba ng nanay mo kung gusto mong mag-asawa? Sabay ngiti mo, sinabi mong gusto mo. Ito na nga, nakuha na ang asawa. Gumastos ng 1 o 2 pilak. Makinig ka sa sinabi ng ina. Ngayon, huwag nang hayaang tumakas ang asawa. Itong bagong asawa mo. Maganda ang itsura. Bihira na ang marunong magluto at masarap pa. Saan tayo kukuha ng pilak? Hiram ko sa bahay nila Uwang." Ang usapan ng mag-ina sa loob ng bahay. Mula sa butas sa papel ng bintana na may hangin. Paminsan-minsan ay lumalabas. Akala ko hindi ko naririnig. Pagkatapos maghugas ng mukha, nagsimula nang maghanda ng hapunan. Dahil sa gulo ni Monkey Sanyi, sobrang nasayang ang isda na nahuli ko. Buti na lang, nakapaglagay ng 2 itlog ang mga inahin ngayon. Kung hindi, talagang mahihirapan akong magluto. Nang umusok ang mga kalan sa bukirin, bumalik si Pinjun nang naamoy ang amoy ng kanin. 8 Nakita mo ba si Kuya na bumalik ngayon? Kaya ka nagluto ng napakaraming masasarap na pagkain. Nakikita ang lutuing may malinis na sabaw ng maliit na ilog. Halos tumulo na ang laway ko hanggang paa. Namumula ang mukha ko. Sinigawan ko siya ng isang tingin. "Huwag kang magbintang. Kumain ka na." "Kumain ka pa? Siguradong pagod na pagod ka sa pagtayo sa daan nitong mga araw, di ba? Bakit ka pagod? Yung mga trabahong yan ay madaling gawin. Sana hindi ka mapagod." Asawa ng ikalawang anak na lalaki. Sandaling ililipat namin ang mga unan at kumot sa silid ko sa silong. Naipit sa lalamunan ni Xu Pingyi ang isda na may tinik. Matagal siyang ubo ng ubo bago nakahinga ng maayos. "Nanay, ano nang sinasabi mo?" Ang mga sinasabi ng nanay ay magaganda. 21 ka na. Wala ka pang anak. Ang mukha ni Xu Pingyi ay sabay na itim at pula. Tumingin siya sa akin ng may pag-iwas. Tumingin din siya kay Pingjun. Nagsalita siya ng may pagkapagod. Harapin ang matandang matigas ang ulo. Sabi niya tungkol sa 1,000. Si Pingjunzing ay todo sa pagmuya ng maliit na isda. Ako ay bingi. Wala akong naririnig. Nawala ako sa salita sa narinig ko. Ang mga miyembro ng pamilya ni Xui ay marunong makisama. Talagang hindi nila ako tinitingnan bilang dayuhan. Nakatayo ang buwan sa sanga. Binuksan ko ang bintana.
Ang matamis na amoy ng mga pananim ay nakakaakit. Habang inaayos ko ang kumot sa kama sa silid. Si Xupingi, na bagong ligo, ay pumasok sa bahay na may dalang basang tuwalya. Ilagay mo ito sa mukha mo. Tinanggap ko ito. Inilagay ko ito sa aking mukha ng may ngiti. Ay naku, sakit sobra. Dapat lang siyang sampalin ng 10,000 palo, si Monkey-san. Karapat dapat lang siyang mapalo hanggang mamatay na parang aso. Alam kong maganda ako, pero kahit gaano pa kaganda. Kung ang mukha mo ay pula at namamaga, siguradong hindi rin maganda ang itsura mo. Pero maganda si Xupingi sa harap niya. Hindi yung tipong maganda sa mukha lang. Yung matipuno ang pangangatawan, malinaw ang mga kalamnan, at matapang ang itsura. Kung hindi niya mapapabagsak si Monkey 3 ng isang suntok lang. Matapos mag-apply ng mask. Sa silid sa gilid, 2 lalaki at babae na unang beses magkita, nakaupo sa gilid ng kama. Nang walang salita. Matagal na silang tahimik. Biglang pinatay ni Xupingi ang kandila. Nabigla ako at napatalon. Bakit mo pinatay ang ilaw? Mahal ang kandila. Magtipid ka. Oh, tama. Dapat talagang magtipid. Dapat na, ayon sa lohika. Tayo ay mag-asawa na may kasunduan. Ngunit, pasensya na. Sa totoo lang, nasaktan ako habang nag-aayos ng kalsada. Mukhang mababagal na ako sa iyo mula ngayon. Hindi ko agad naisip ito. Nagsalita ako ng may gulat. Ay, nasaktan ka. Si Xupingi ay muling napailing. Matulog ka na. Inalis niya ang kanyang sapatos at umakyat sa kama. Maingat na nagsuot ng damit at humiga. Ako ay mahimbing na natutulog sa dulo ng kama. Napansin ko na ang mukha ko ay sobrang mainit. Pero ngayon, nagkaroon ako ng takot. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Nag-iisip ng kung ano-ano sandali, saka nakatulog. Kinabukasan, bago pa man magdilim ang umaga, pumunta si Xupingi sa bukirin para mag-ani ng trigo. Simple lang ang pagkain ng mga magsasaka. Lugaw na munggo na may maliit na atsara, masarap na pagkain. Matapos pakainin ang biyanan ko, pinainit ko ang ilang natirang maliliit na biskwit na gawa sa galapong kagabi. Magsuot ng sombrero at pumunta sa bukirin para magdala ng pagkain. May 3 ektarya ng trigo ang pamilya Xui. Hindi sapat ang trabahong ito para kay Xupingi mag-isa. Pagdating ko sa bukirin, malapit na niyang naani ang 1 ektarya. Kumain ka na. Naisip ko ng mabuti, hindi ko alam kung paano siya tatawagin. Tinawag ko na lang siyang ikalawang kuya. Para hindi naman masyadong estranghero. At hindi rin masyadong malapit. Ang mahalaga ay kaya kong tawagin siya. Nakarinig si Xupingi ng tunog sa bukirin at tumayo. Sa malayo, may hawak na kung anong bagay at lumapit. Para sa'yo. Itlog ng ibon. Saan galing ito? Nakita ito habang nag-aani ng trigo. Masaya akong tinanggap ang maliit na pugad na may 4 o 5 itlog ng ibon. Mayroon ito sa bukirin ng trigo. Meron. At may malalaking ud pa. At mga kuneho. Minsan, may mga ahas din. Masaya niyang inalis ang kurtina ng ibon. Binuksan ko ang aking bag. Kumuha ng maliit na banga at ibinuhos sa kanya ang 1 mangkok ng lugaw na munggo. Narito, uminom ka ng lugaw na munggo. Na pinalamig sa tubig mula sa balon sa umaga. Sariwang-sariwa. Mainit ang araw, tamang-tama ang inumin. Kumain ka na. Ako na ang mag-aani ng trigo para sa'yo. Noong nasa bahay ng Liu. Ako ang katulong na nagluluto sa maliit na kusina. Hindi pa ako nakapag-ani ng trigo. Sa harap ay gintong-ginto ang mga bukirin ng trigo. Ang mga palay ay patong-patong. Pakiramdam ko ay sariwa. Kaya't kinuha ko ang pamalo at pinutol ang palay. Ngunit biglang niyakap niya ang aking braso. Tumigil ka na. Ako na ang bahala. Malakas ang kanyang kamay. Isang higpit lang. Pulang-pula na ang aking mapuputing pulso. Ay! Nang bumitaw ako, may bahid ng pagkapahiya sa kanyang mukha. Kung hindi ka mapakali, mangolekta ka ng mga uhay. Ang mga trigo na naani sa bukirin ay ginawa niyang matibay na mga bunton. Ngunit may ilan pang mga nalaglag na uhay na sayang na nakakalat sa lupa. Kaya't kumuha ako ng basket at nangolekta ng mga uhay ng trigo. Pagdating ng tanghali, itinulak niya ang 1 malaking kariton ng mga bungkos ng trigo. Hawak ko ang basket at 1 kuneho na nawalan ng malay. Sama-sama kaming masayang umuwi. Sa bahay. May magandang mukha. May magandang mukha. 1 binatilyong mukhang estudyante ang naglilinis ng sahig. Nang makita niya ako, magalang siyang nagbigay sa akin ng pagbati. Ate sa asawa. Ikaw ba si Pingli? Bakit ka umuwi ngayon? 2 araw ang bakasyon sa paaralan dahil sa anihan. Kaya masaya ka na ngayon. Ngayon, nahuli ng pangalawang kuya mo ang ilang itlog ng ibon sa bukirin. Nahuli rin siya ng 1 kuneho. Salamat sa pagod, pangalawang kapatid na babae. Hindi ko na kayang tiisin ang pagiging masyadong magalang ng batang kapatid na lalaki.
Pumasok siya sa kusina na parang nagmamadali. Siya ang nagpagod, pangalawang kuya mo. Nakaon ng tubig sa malaking kaldero. Mabilis na inayos ni Xu Pinyi ang kuneho. Nagawa ko ng isang masarap na nilagang kuneho at mga piniritong beans. Sa hapagkainan. Muli, parang bagyong dumaan sa bahay ng Xui. Naghintay na busog na busog. Babae, magalang na usapan. Si San-er. Sa susunod na buwan, kailangan na bang bayaran ang tuition ng guro sa paaralan? Nanay, huwag kang mag-alala. Kamakailan lang ay nagbigay ng tulong ang bayan. Kailangan ko lang kopyahin ang ilang libro. Hindi pwede yan. Baka masira ang mga mata mo. Bukas, manghihiram ulit si nanay sa bahay ni Lao Wang. Mayaman ba ang pamilya ni Lao Wang? Ang pamilya ni Wang ay malaking mayaman sa ating baryo, Kinyo. Mas mahirap pa ang pamilya niya noon kaysa sa atin. Ngunit sa mga nakaraang taon, yumaman sila sa pagbebenta ng oil splash noodles at sa kanilang wonton shop. Nakagawa pa sila ng malaking bahay na may 3 pinto. Mas malaki pa ang bahay na yon kaysa sa mga mayayamang pamilya sa bayan. Ayaw na ayaw ko sa salitang mayaman. Kapag narinig ko ito, parang ang bigat sa katawan ko. Lahat ng mayayaman ay may masamang puso. Mangutang sa pamilya nila. Huwag naman tayong humingi ng 5%. Huwag kang magbula-bula, asawa ng pangalawang anak. Ang pamilya ni Lao Wang ay mga mababait na tao. Noong taon na nagkaroon ng salot. Kung hindi dahil sa pamilya ni Wang, matagal nang nasa kabaong ang asawa ko. At ikaw, asawa mo rin. Ay siya ring tinulungan ng pangalawang anak nila gamit ang karayom. Sabi pa, mabait ang tao. Hindi kailanman humingi ng interes sa utang. May mga ganitong mabubuting tao sa mundo. Pero, inay, sabi nga ng kasabihan, tumulong sa oras ng pangangailangan, hindi sa kahirapan. Hindi naman pwedeng umasa lang tayo sa utang para sa buhay, di ba? Nababahala rin ang biyenan. Tama nga. Sino ba namang hindi gustong magkaroon ng magandang kinabukasan? Pero wala namang paraan. Sa gabi, habang may kaunting liwanag ng buwan, nagsimula kaming pag-usapan ni Xuhui ang tungkol sa aming tanghalian. Sa totoo lang, hindi naman mahirap ang pamilya ni Xui. Mayroon silang 5 ektarya ng lupa. Ang aking biyenan ay dati ring nag-aral. Sa panahon ng abalang pagsasaka, nagtatanim. Sa panahon ng pahinga, nagtuturo sa mga bata sa nayon na bumasa. Tuwing Pasko at mga pista, sumusulat ng mga spring couplets. Kaya naman, nakakaraos naman. Ngunit kamakailan, nagkasakit ang aking biyenan. Para gamutin siya, naubos ang ipon sa bahay. Nagtinda ng 2 ektarya ng lupa. May utang pa siyang napakalaki. Para makabayad sa utang. Araw-gabi, walang tigil ang biyenan sa pag-aayos ng mga damit. Halos napapabayaan na ang kanyang mga mata. Matapos mamatay ang biyenan. Pumasok si Pingli sa paaralan. Mula noon, lalo pang humirap ang buhay sa bahay. Bagamat siya ay isang estudyanteng may talento. Bawat buwan, may kaunting tulong mula sa bayan. Ngunit malaki rin ang gastos ng estudyante. Mahalang tinta, papel at lapis. Mas malaki pa ang gastos sa pag-aaral at pakikisalamuha. Dagdag pa, paminsan-minsan ay kailangan din ng gamot ang aking biyenan. Kaya't ang pamilya ngayon ay umaasa sa 3 ektaryang lupa. At sa pagtatrabaho ng mabigat kasama si Xu Pinto sa bayan. Ngunit mahirap ang magtrabaho ng mabigat. Ngunit ang pagtatrabaho ng mabigat ay kaunti lamang ang kita. Kung tutok ka sa isang bagay, hindi mo na maaasikaso ang iba. Kailangan dihuli na magbayad ng isang layang na pilak bilang tuition bawat buwan. Kahit na mayroon siyang oras, tumutulong siya sa mga tao sa pagsulat at pag-edit. Kumikita siya ng kaunting barya. Ngunit kung dahil dito ay maantala ang kanyang pagsusulit sa bayan. Hindi ba't parang nakakuha ka ng linga pero nawala ang pakwan? Ang pamilya Wang ay umunlad sa pamamagitan ng negosyo. Sa totoo lang, pwede rin nating subukan. Palagi rin akong nag-isip. Pero si Wang's eldest daughter, si Xiuhua, marunong gumawa ng oil splash noodles. Ako naman, ang alam ko lang ay magtrabaho ng husto. Hindi mo alam. Alam ko. Marunong ka. Tama. Gagawa ako ng tofu. Sa ilalim ng dilim ng gabi. Umupo rin si Xu Pinyi. Malaki ba ang puhunan sa paggawa ng tofu? Ngayon, isang takal ng dilaw na soya ay 210 wen. Kumuha mula sa mga magsasaka. Maaaring mas mura pa ito. Isang takal ng dilaw na soya ay humigit kumulang 50 libra ng tokwa. Bawat kilo, ibebenta natin ng 2 sentimo. Maaari rin itong ipalit sa mga soybeans. Sa tingin ko, sa loob ng 1 taon. Hindi lang sa masasarap na pagkain. Makatutulong ito para makapag-aral ng maayos sili. Hindi naman malaki ang puhunan. Mayroon akong isang pilak na hairpin. Pumunta ka bukas sa bayan. Marahil ay maaari. Paano naman ito pwedeng mangyari? Mag-ingat ka sa sariling supply mo. Tiyak na tinanggihan niya ako ng matatag. Ngunit ako'y nagsalita ng tapat. Walang problema. Para na rin akong nagpasalamat sa iyong pagtulong. Ang mga tunog ng kuliglig sa labas ay sunod-sunod.
Laging mas masaya ang mga tao. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, muli nang humiga si Xuhui. Matagal siyang hindi nagsalita. Nang akala ko ay natutulog na siya, bigla siyang nagsalita muli. Ako na ang bahala sa usaping kapital. Wala akong inaasahang mangyayari ito. Ang paraan ni Xu Pinyi ay mangutang pa rin sa bahay ni Lao Wang. 8 Ganyan talaga ang mga magsasaka. Laging may koneksyon sa bawat liko. Kailangan mag-abala sa isa't isa para mas lumapit. Noong mga nakaraang taon, madalas tumulong si Erje sa pagtatanim at pagtatayo ng bahay sa pamilya ni Wang Erju. Noong araw ng kasal ni Xiuhua, pati ako ay tumulong pang magbuhos ng apoy. Nang makita ako na nagulat, nakanglinggo si Pinjun sa lupa habang inaayos ang hawla ng usok. At nakangiti habang pinapalubag ang loob ko. Sige na. Kuya, sandali lang ako. Sasama na rin ako. Pagkatapos ng almusal, si Xu Pinyi ay inayos ang sarili ng malinis at maayos. May dala akong isang pakete ng mga kabute papunta sa bahay ni Lao Wang. Bago ako lumabas, nahabol ko siya sa tamang oras. Mabuti rin na umalis. Nasa kanlurang dulo ng nayon ang bahay ni Lao Wang. Buhangin ang mga ladrilyo at kulay abong-bubong. Mataas ang pintuan at malawak ang bakuran. Mukhang napakaastig ng malaking bahay. Ngunit pagpasok sa bakuran, nasa harap ng mata, ngunit isang patak ng berdeng sibuyas. At mga pipino na may mga dilaw na bulaklak. Isang matandang babae na nakasuot ng gray na damit, ay nakadapa sa tabi ng mga pipino, nag-aalis ng damo. Kya! Narito na si Pinyi. Ito ang iyong asawa. Diyos ko. Diyos ng langit. Sobrang ganda at kaakit-akit. Baka isa siyang diwata na bumaba sa lupa. Maganda ang impresyon ko sa matandang ito na may tuwid na personalidad. Kamusta po, Kya? Ang apelyido ng pamilya ko ay Zhao. Tawagin niyo akong Liuer. Ayos, ayos, ayos. Mabilis magsalita. Pumasok na sa loob at umupo. Masiglang inanyayahan kami ng tiyawang na pumasok sa loob. Halika. Pagod na ba kayo sa biyahe? Kumuha kayo ng mga prutas para sa matamis na lasa. Kya, hindi na namin itatago sa inyo. Dumating kami ngayon para humiram ng kaunting kapital. Para sa negosyo ng tofu. Dapat noon pa man. Kung nag-isip sana tayo ng negosyo ilang taon na ang nakalipas. Hindi sana nag-aayos ng damit ang nanay mo. Na ganito ang itsura ng mga mata. Kailangan ko na namang humingi ng tawad sa harap mo. Ano bang sinasabi mong mga salitang walang galang? Madalas akong tinutulungan ng iyong ina sa pananahi. Noong buhay pa ang iyong ama. Tuwing Pasko, hindi siya nagkulang sa pagsusulat ng mga Spring Festival couplets para sa amin. Wala si Xiuhua ngayon. Kung nandito siya, maari pa niyang ipaliwanag sa inyo ang mga paraan sa negosyong ito. Muling pumunta si Xiuhua sa Beijing. Malaki ang lugar sa Beijing, ate-in-law ko. Nais niyang magkaroon ng dalawang masayang pamangkin na lalaki. Sino ang mag-akala na sa bagong dating niya sa Beijing, muling mabubuntis siya? Ayaw ng malaking ate-in-law niya na mag-alala. Hindi siya papayagang umuwi sa baryo. Habang nagsasalita, kapatid na babae mula sa kabinet ay kumuha ng 5 pera. At isang bagong tela na may bulaklak. Mauna na kayong kunin ang perang ito. Kung kulang pa, bumalik kayo kay tita. Para ito sa silyo. Para gawing panloob na pang-ibaba. O pang-itaas na damit, ayos lang. Para lang itong regalo mula sa tiyan na nagpakita sa atin. Hindi ko tatanggapin yon. Tumayo na ako at tatanggi. Pero sino ang mag-akalang si Tiyan ng Wang ay mas mabilis pa sa akin? Sa kamag-anak, kilala siya. Sa hinaharap, makikita mo siya kahit saan ka magpunta. Hindi dapat maging formal sa tiya. Si Xu Pinyi ay isang mahusay na tao. Hindi nagtagal natapos na ang pag-ani ng trigo. Sa isang iglap. Sa maliit na bakuran ng pamilya Xu. Nakatayo ang mataas na tambak ng trigo. Si Pinjun ay malikot. Sa gabi ay gusto talagang umakyat at humiga sa tambak ng trigo. Tinawanan ko siya. Hindi ka ba natatakot sa mga tinik? Pero parang pinapalo niya ang ulo niya na parang tamburin. Matibay ang balat ko, makapal ang karne ko. Hindi matutusok. Matapos ang sunod-sunod na paggiling ng trigo, pag-alis ng palay at pagtatanim. Malapit nang matapos ang tag-init na abala. At ako ay nagsisimula ng gumawa ng tokwa. Gamit ang 5 pirasong pera na utang ko kay Tiawang. Agad kong inihanda ang gilingan, kahon ng tofu, tela at asin. Pagkatapos na maging handa ang lahat, kami ni Xu Pinyi ay nagbabad ng mga beans sa tubig. At pagkatapos ay nagtrabaho kami sa gitna ng gabi. Ang misis ng Liu ay napakapiki. Lalo na ang gusto niyang kumain ng sariwang malambot na tofu. At napakamaarte niya. Lagi niyang iniisip na ang binili mula sa kalye ay hindi malinis. Kailangan talagang kumain ng sariwang nilutong pagkain mula sa maliit na kusina. Kaya't madali lang sa akin ang paggawa ng tofu.
Gilingin ang mga beans, salain ang mga residue, pakuluan ng soy milk, magdagdag ng brine, ilagay sa tofu box, at el-press para maging porma. Ilipat sa tofu box at el-press para maging porma. Kapag mataas na ang araw sa langit, 2 kahon ng puting-puti at malambot na tofu ang handa na. Nakita ko ang mga batang sibuyas sa bakuran na berde at kaakit-akit. Nagtanggal ako ng 2 at gumawa ng isang platito ng sibuyas na may tofu. Unang tikim, hayaan mong subukan ng biyenan. Nang may pag-alog, ginamit ng biyenan ang pangkutsara at kinuha ang isang piraso at inilagay sa bibig. Agad siyang natuwa at lalong lumalim ang mga kulubot sa kanyang noo. Sobrang lambot, sobrang tamis, sobrang bango. Misis ng pangalawang anak. Ang tofu na ginawa mo ay sobrang sarap. Nanay, sabi mo, magiging maayos ba ang negosyong ito? Magiging maayos. Tama. Kahapon, pumanaw si Ginoong Liu sa nayon. Ngayon ang libing. Ikaw, dalhin mo ang isang piraso ng tofu sa taong namamahala. Kung kulang ang tao, tumulong ka na rin. Maaari na ring ituring na isang pagkakataon para sa ating mga kapitbahay. Magbigay ng kaunting malasakit. Nanay, wala rin namang nakitang tao mula sa pamilya ni Liu na nagdadalamhati ah. Sabi ng biyenan ng seryoso. Sa mga kasal, hindi mo kailangan mag-imbita. Sa mga burol, kusa silang dumarating. Ito ang matandang kaugalian ng mga magsasaka sa atin. Mula pagkabata, nagtrabaho ako bilang katulong sa pamilya Liu. Siyempre, hindi ko alam ang mga patakaran sa bukirin. Sa unang pagkakataon, parang nakaramdam ako ng init. Naisip ko na talagang may malasakit ang mga magsasaka. Kaya, mabilis akong kumuha ng 10 piraso ng tofu mula sa kahon. At binalot ito sa gasa. Mainat na inabot kay Xupingi. Kahit na mahirap tayo. Huwag naman magtipid. Magdala ka pa ng 2 pang piraso. Tumingin si Xupingi sa akin ng malungkot. Ngumingiti habang bitbit ang tokwa. Di nagtagal, isang amoy ng insenso. Bumalik siya ulit. Nanay. Kinuha ng pamilya Liu ang tofu. At nagbigay ng isang lubid na abaka. Nakita kong hindi kulang ang tao doon kaya bumalik ako. Ngayon mainit. Pupunta na ako sa bayan para magbenta ng tofu. Mula sa nayon ng Kinyu hanggang sa bayan ng Kingshan ay mahigit 10 milya. Si Xupingi ay nagdadala ng tofu sa balikat gamit ang pangdala. Pag alis niya, nagsimula na akong samantalahin ang magandang araw. Hugas ng mga unan at kumot sa bahay. Malapit na ang Hulyo. Lalong tumitindi ang init sa bundok. Di nagtagal ang mga unan at kumot na nakasabit sa tali ay matutuyo na. Nakapaglaan ako ng oras para pakinisin ang buhok ni inay gamit ang suklay. Nagluto ako ng isang kaldero ng monggo soup. Noong nag-aayos ng buhok, ang biyanan ay nagtatago. At medyo nahihiya. Nanay. Bakit ka nagtatagong? Ako na lang ang mag-aayos. Tutulungan kita. Hindi ako naging mabuti sa iyo dati. Nagtawanan ako ng malakas na nakakahiya niyang ekspresyon. Hahaha. Mabait ka sa akin. Sabi ng tiyahin ng Wang. Ikaw ay may matalas na dila pero may mabuting puso. Hindi ko masabi ang iba. Sa tingin ko, okay naman ako bilang tao. Biglang bumalik si Pingjun na parang wala lang. Hawak ko pa ang isang maselang na hawla ng alak-alak. Saan mo ito binili? Ang ganda rin nito. Gumagawa ako nito mula sa dayami ng trigo. Talagang ikaw ang gumawa nito. May gawa-gawa rin bang ganito? Nakagawa na rin ako ng panaderya, kawayan na basket, at bangka na hawla. Habang nagsasalita, pumasok si Xuehu na may dalang karga sa bahay. Sa kanyang mukha, alam mong maganda ang negosyo. Nauubos pa ang tofu. Ngayon, nakabenta siya ng 56 na wen. Nakakuha pa siya ng isang malaking bag ng mga beans. Sinasabi ng mga bumili na ang tofu namin ay sariwa at malambot. Yung mga nahuli hindi nakabili. Totoo iyon. Nakatayo ang lola sa ibabaw ng kama, nakatingala. Nakapula ang kanyang mukha sa sobrang saya. Ibinigay ni Xupingi ang supot ng barya sa kamay ng lola. Hawakan mo. Hindi na kontento ang lola sa paghawak-hawak. Kinuha ang mga barya at ipinasok sa bibig. Nanay, ang dumi-dumi niyan. Nang panahong iyon, niyayakap niya ang halakhak at luha. Kung nakapag-isip lang sana siya noon pa na magtayo ng maliit na negosyo, baka hindi pa sana namatay ang iyong biyanan. Nabanggit ang yumaong biyanan. Napaluha si Xupingi. Kapag nakapag-ipon na kami ng pera, babalik ako sa bayan para bumili ng ilang halamang gamot para sa mata mo. Sa totoo lang, ayaw ko makita ang matatandang umiiyak. Kaya't nagmadali akong aliwin ang aking biyanan. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, magiging masagana ang buhay natin. Tama nga. Narinig ko na may isang matandang si Chayan sa ating baryo na marunong sa acupuncture. Bukas, tatanungin ko siya. Pero hindi pwede. Yung matandang si Chayan mas bulag pa sa akin. Sa isang saglit, sa wakas ay nawasak ang malungkot na atmosfera sa bahay. Dahil natikman ang tamis ng pagbebenta ng tofu. Si Xupingi ay puno ng sigla.
Agad siyang nagpasya na magbabad ng mas maraming beans. Siyempre, ako ay masaya dito. Kaya maaga kong ibinabad ang mga beans. Maaga ring nagliyab ng kandila. Kinabukasan, hindi na kami naghintay sa tawag ng manok. Nagtayo kami sa ilalim ng mga bituin para gumawa ng tofu. Nang tumawag ang manok, hindi na makatulog ang aking biyenan. Nagmamadali siyang pumunta sa masikip at magulong kusina. Inabot niya sa akin ang isang matamis na prunos. Asawa ng pangalawang anak. Kumain ka ng peach. Sobrang pagod na nga. Pinunasan ko ang pawis sa aking mga templo gamit ang kamay ko. Nakangiti akong tinanggap ang peach at isinubo ito. Nanay, handa kayong bigyan ako ng peach. May isang nakalak na aparador sa kama ng lola. Hindi ko alam kung ano ang mga magandang bagay na nakatago sa loob. Nakita ko na siyang inilok ang mga peach na ayaw niyang kainin sa aparador. Habang hindi napapansin ng iba, lihim na ibinigay kay Pinjun. Mahirap na pamilya, spoiled na anak. Mahal ng mapagmahal na ina. Si Lola, sobrang spoiled kay Pinjun na parang kayamanan. Ngunit hindi ko inasahan. Ngayon, siya mismo ay nagpakita ng lambing sa akin. Nang ako'y magbiro. Si Lola ay napahiya at mumiti. Pero palaging mataray ang salita niya. Kahit na mabuti ang intensyon at maganda ang sinasabi niya. Pero hindi maganda pakinggan. Kain na. Pagkatapos kumain, may natira pa. Di naman ako natatakot na magutom ka. Inay, ano nung sinasabi mo naman? Umikot ang lola at umalis. Tumingin si Xupingi sa akin na puno ng pagkapahiya. Sabi ng nanay ko, hindi siya maayos. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Nagsasala ako ng mga piraso ng toyo. Nang marinig ko ito, nagulat ako. Pagkatapos ay tumawa ako ng malakas. Anong sinasabi mo? Hindi ko talaga ito inisip ng seryoso. Kahapon, may kaunti siyang pagdududa sa akin. Ngunit ngayon, natututo na siyang maging mabuti sa akin. Alam ko na. Ngunit hindi pa rin kampante si Xupingi. Talaga bang wala kang pakialam? Pumasok ako sa pamilya Xu. Hindi ito isang hadlang. Ay mga araw. Napuno ng hadlang. Kaya nagagalit na. Kapag hindi nagkakasundo, kahit anong hindi ayon sa gusto, nagiging dahilan ng away. Sa huli, nagiging dahilan ito ng pagkawasak ng pamilya at pagkakahiwalay, hindi na ito kakaiba. Pero sa buhay, kailangan nating magtulungan at mag-alaga sa isa't isa. Hindi marunong magsalita ng maganda ang nanay. Pero may mga pagkakataon din akong hindi nagawa ng tama ang mga bagay. Walang dapat manghusga sa iba. At saka, hindi ka lang dapat makinig sa sinasabi ng iba. Dapat mo ring tingnan ang kanilang mga ginawa. Noong ako ay naging katulong sa pamilya Liu. Ang may bahay ng pamilya Liu ay parang tigre na may ngiti. Pero siya ay nananakit, nanlilinlang at nagbebenta ng tao. Ang puso ay maaaring maging madilim. Kung hindi lang ako bata pa. Hindi sana ako nalinlang ng iting masamang tao. Nagmukha akong tanga na nagreklamo sa kanya. Buti na lang hindi maganda ang reputasyon ng pamilya Xue. Ngunit lahat ay may mabuting puso. Kung hindi, maaaring talagang mahulog ako sa putik at hindi makalabas. Naisip ko ang mga nakaraang pangyayari. Hindi ko maiwasang malungkot. Habang gumagawa ng tofu, unti-unti akong nalulumbay. Nakita niyang may mga luha sa aking mga mata. Si Xupingi ay tila naguguluhan sa sandaling iyon. Sa mahinang liwanag ng umaga, tumingin siya sa akin ng matagal. Ilang beses siyang nag-isip na magsalita ngunit tumigil. Sa wakas, matatag na sinabi niya, "Huwag kang mag-alala." Akala ko ay nag-isip siya ng matagal para makagawa ng magandang tsaa, na makakapagsabi ng isang bagay na makakapagpabago sa mundo. Sino ang mag-aakala na ang hinihintay ko lang ay ang salitang huwag kang mag-alala? Talagang hindi dapat mag-expect ng labis sa mga magaspang na tao sa probinsya. Hintayin na lang matapos ang paggawa ng tofu. Sumikat na rin ang araw. Matagal nang niluto ni inay ang lugaw na may iba't ibang butil. Kumain na, uminom na. Sobrang pagod ako, basa na buong katawan ko. Kapatid na babae, binunton ko para sayo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Tanggap ko ng may kasiyahan. Agad na hinawakan ng pamaypay at malakas na inalog ito. Diyos ko! Bigla, ang katawan ko ay naging mas malamig. Kailangan kong sabihin. Bagamat si Pinjun ay isang lalaki. Ngunit ang mga kamay niya ay mas bihasa pa kaysa sa mga dalaga. Tulad ng pamaypay na ito. Ang mga gilid ay makinis. Pinalamuting sulok. Dahan-dahang bumubula ang amoy ng trigo. Kung ibebenta ito sa bayan, siguradong magugustuhan ito ng mga kababaihan at dalaga na mahilig sa sariwa. Hujuna! Pinjuna! Nakikita kong hindi ka mahilig mag-aral at hindi rin mahilig sa mga gawaing bukirin. Ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Pinaikot ni Pinjun ang kanyang ulo, na may pagkamahiyain na sinabi. Gusto ko lang maglibang, mag-eksperimento. Maglibang sa anong bagay? Mag-eksperimento sa anong bagay? Basta maglibang lang sa paligid. Kapag may makita akong bago, gusto kong subukan ito. Ayos lang iyon. Malapit nang maubos ang langis sa bahay. Gusto kong ipakuha ni Kuya sa bundok ang ilang hayop para gawing langis.
Tingnan mo kung makakagawa ka ng maayos na paraan. Sabi na natin ha, walang pera ang pamilya natin. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Walang mahirap dyan. Tingnan mo ate, magaling ka na. Itong taong ito, palaging tamad at mahilig kumain, sa wakas ay tumayo na ng tuwid. Talagang nagmamalaki na siya mula sa kaibuturan. May silbi na siya ha. Ngayon, nakagawa siya ng 4 na kahon ng tofu. Matapos kumain, si Xu Pingyi ay nagdala ng karga at muling pumunta sa bayan. At ako ay naglinis ng kusina bago umakyat sa bundok. Ang paligid ng New Village ay pawang mga bundok. Sa mga dalisdis ng bundok ay maraming taniman ng prutas. Sa lilim ng bundok ay tumutubo ang maraming dandelyon at mga ligaw na gulay tulad ng porcelain. Hindi nagtagal. Nakakuha ako ng 2 malaking basket. Nang dalhin ko ang mga ligaw na gulay pauwi. Hindi pa bumabalik si Xu Pingyi. Kaya't kumuha ako ng basket ng isda at pumunta sa tabi ng ilog para manghuli ng maliliit na isda at hipon. Nang maghurno ng tokwa, may natirang mga dregs ng soy. Pinaghalo ko ang mga dregs, iba't ibang harina, at pinalambot na malunggay na tinadtad. Gumawa ako ng isang palayok na may malunggay na palaman. Nang inilapag na ang malunggay na palaman sa mesa, bumalik si Xu Pingyi na may dalang tungkod. Ngayon, nakabenta siya ng higit 100 kwento. Nakakuha siya ng higit sa 20 libra ng mga butil. Natira ay 4 na piraso ng tokwa. Nang dumaan sa bahay ng Wang, binigyan ako ng tita. Hinahabol ako ng tita at ayaw magpatalo sa pagbibigay ng pera. Hindi ko tinanggap. Pero pinilit niya akong bigyan ng 1 piraso ng tuyong karne. Nang makita ko ang mahabang piraso ng tuyong karne sa sako, natawa na lang ako sa galit. Kung pinilit ka, tanggapin mo na lang. Sabi ng tiyahin na kung hindi ako tatanggap. Sa susunod ay hindi na ako papayagang dumaan. Ay naku, halos 1 buwan na ako sa New Village. Ngayon ko lang napagtanto na sa nakaraang 15 taon sa pamilya Liu. Parang wala akong silbi. Akala ko, kumpara sa kayamanan, ang pagiging simple ng mga tao, ang kanilang mainit na pagtulong, at ang kanilang buong pusong pagsisikap na magkaroon ng masaganang buhay. Ito ang tunay na paraan ng pamumuhay. Sa gabi, matapos maligo si Xu Pingyi at pumasok sa bahay. Nakangiti siyang may namumula sa mukha at inabot ang 1 kahoy na sibat sa akin. Ngayon sa bayan nakita ko na may nagbebenta nito. Kaya bumili ako. Sibat. Magkano? Bakit ka nag-aksaya ng pera? 6 na sentimo. Ibinigay ko sa'yo. Hindi ito itinuturing na pag-aaksaya. Sa liwanag ng kandila, hinihimas ko ang simpleng peach blossom sa aking hairpin. Talagang habang hinahawakan ko, lalo akong nahuhumaling. Sino ba ang babae na ayaw ng mga alahas at mamahaling bagay? Noong nasa pamilya Liu ako, nakatipid ako ng lihim ng ilang taon para bumili ng 1 pilak na suklay. Pero hindi ko ito masyadong sinuot araw-araw. Natatakot na baka magdala ito ng gulo ng walang dahilan. Ngayon, may lalaking kusang nag-alok na magbibigay sa akin ng suklay. Kahit na hindi naman ito gaanong mahal. Ngunit sapat na upang pasiglahin ang aking puso. At alisin ang pagod ko. Umiti ako habang isinusukbit ang hairpin sa aking templo. May salamin sa bahay. Pumunta ako sa harap ng imbakan ng tubig. At masayang tumingin sa aking refleksyon sa tubig. Ang ganda. Nakatayo si Xu Pingyi sa tabi na may dalang kandila. Nakaharap ka sa isang tabi, nahihiya kang tumingin sa akin. Kahit na sinasadya niyang manatiling tahimik. May mga salitang hindi maikubli ang saya. Hindi mo man lang ako tiningnan. Paano mo nasabing maganda? Talagang maganda. Hindi ba't binigyan ka ng tita mo ng piraso ng bulaklaking tela? Gumawa ka ng damit kapag walang ginagawa at isuot mo ito. Siguradong mas maganda. Yung piraso ng bulaklaking tela, balak kong gawing punda ng unan para kay inay. Yung unan na ginagamit ni inay ay puro butas-butas na. Hindi na maganda tignan. Mas mabuti pang gumawa ka na lang ng bagong damit para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, mas marami akong gagawing tokwa. Hinding-hindi ka pababayaan na makaranas ng paghihirap sa pera. Simula noon, maaga siyang gumigising, natutulog ng huli. Araw-araw nakakabenta siya ng 5 hanggang 6 na kahon ng tokwa. Hindi maubos sa bayan. Kaya't nagbubuhat siya ng tungkod. Para magbenta sa mga kalapit na nayon. Tanggalin ang gastos. Pagdating ng katapusan ng Agosto, kahit araw-araw ay halos kumita ng 100 kwarta. Pero sobrang hirap lang talaga. Nakikita ko na ang tag-init ay hindi pa tapos. Parang mas lumiit ang buong katawan niya. Medyo naawa ako sa kanya. Kaya mas pinagbubutihan ko pa ang pagkain niya. At saka, sinisigurado niyang ang mga masustansyang pagkain sa bahay ay para sa kanya. Natatakot siyang mapagod ang katawan niya. Ngunit tuwing pagkakataon, inilalagay niya ang mga piraso ng tuyong karne at isda sa aking plato. Ibinibigay niya sa akin. Mahina ang katawan mo. Kailangan mong magpalakas. Ako, isang malaking lalaki, ay okay lang. Maliban sa kanya, nakakagulat si Ping Junye sa akin. Pinapagawa ko siya ng isang notebook para sa pangangaso.
Pero bigla siyang nakagawa ng ilang magagandang bagay. Ito ay isang sungay. Ito ay isang tatlong ulo. Ito ay isang shooting star. Ito ay isang slingshot. Kahit nasa harap ng mga nakababata ko. Medyo seryoso si Xuhui at hindi napigilan ang kanyang gulat. Paano mo naisip yan? Nakita ko ito habang naglalakad-lakad. Kaya't ginawa ko na lang. 8. Subukan natin sa bundok. Subukan natin. Si Xu Pinyi ay talagang masaya ngayon. Walang sabi-sabi, dinala ni Hujun ang kanyang kapatid sa bundok. 2 oras ang lumipas. Bumalik ang magkapatid na may dalang bag ng mga nahuli. Binuksan ko ang bag at tumingin. 4 na ligaw na kuneho, 6 na ligaw na manok, at 7-8 piraso ng mga hindi ko alam na matatabang ibon. Talagang hindi maliit ang nakuha. Kaunti ang laman ng karne ng kuneho. Balak kong gawing piniritong karne. Makapalang taba ng mga ligaw na manok. Perpekto ito para gawing mantika ng manok. Tungkol sa mga ibon na yon, hayaan na lang silang dalawa ang mag-asikaso. Pwede itong ihaw o lutuin. Siguro hindi ito sapat para kay Jun na punuin ang kanyang tiyan. Nang umuwi si Pingli sa bahay sa bakasyon, nakakita siya ng mga pagbabago sa bahay. Sa mukha na puno ng kabataan, nagpakita ng labis na gulat. Masaya si Lola na nakaupo sa tabi ng kamalig. Nakangiti habang tinuturo ang bagong gawa kong bulaklak na unan. Lahat ng ito ay salamat sa iyong ikalawang nakababatang kapatid na babae. Salamat sa hirap na dinanas niya, ikalawang nakababatang kapatid na babae. Maganda ang lahat ng mga tradisyon. Ang tanging ayaw ko lang ay yung palaging pagbibigay galang sa tao. Talagang nakakaramdam ako ng hindi komportable. Walang iba. Naiisip na malayo. Kaya't hindi ko natural na inabot ang kamay ko sa kanya. Hindi tayo nag-uusap na parang estranghero. Nakaipon na ako ng sapat para sa susunod na buwan na tuition. Maaari ka nang mag-aral ng maayos. Huwag ka nang magpalipas ng oras sa pagkuha ng sulat para sa iba. Nagtaka si Pingli. Lumiko siya sa kanyang ina. Abala ang kanyang lola sa bagong unan. Wala siyang panahon para sa kanya. Tumingin siya sa kanyang pangalawang kapatid na lalaki. Abala ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki sa paggawa ng tofu. Wala rin siyang oras para sa kanya. Walang magawa. Kaya't ginamit niya ang kanyang mga mata upang tanungin ang kanyang pang-apat na kapatid na lalaki. Totoo ito. Kailangan akong dalhin ng pangalawang asawa sa bayan para matutong maging karpintero kay Zhang. Sa hinaharap, maninirahan na ako sa bayan tulad mo. Sapat ba ang pondo para sa pag-aaral ng kasanayan? Sagot ni Zhang ang pagkain at tirahan. Ngunit kapag natapos ko na ang aking pag-aaral, kailangan kong magtrabaho sa kanya ng 3 taon nang walang bayad. Naiyak si Pingli. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng pilak. At maingat na inabot sa akin. Hindi na kailangang mag-alala si ikalawang asawa tungkol sa aking matrikula. Nakuha ko ang unang pwesto sa pagsusulit noong nakaraang linggo. Hindi lamang ako pinatawad ng paaralan sa isang taong bayad. Kundi nagbigay pa sila ng 5 tael na pera para sa mga gastusin. Itong pilak ay iwan sa bahay. Basta tingnan na lang ni ikalawang asawa ang mga bagay na kailangang bilhin. Sa isang iglap, lahat ng tao sa loob ay nagulat. Fumo, bayad sa langis ng West 5. Ang paaralan na ito ang sobra namang marangya. Napaka-generoso ng pagbibigay nila. Ang pondo para sa langis ng paaralan ay nagsimula lamang ilang taon na ang nakalipas. Sabi nila, ito ay pinupunduhan ng mga mayayamang pamilya sa Beijing. Yung Qianshanzi ng pamilya Wang Erjiu. Siya ang unang estudyante na nakakuha ng pondo mula sa paaralan. Oh, alam ko siya. Si Wang Shenan, di ba? Noong bata pa ako. Sinasabi ko sa likod niya na masama siya. Yung baliw niyang kapatid na babae, sinaktan pa ako gamit ang stick. Hindi ba siya nakabalik na sa kabisera? Siya ang pinakamahusay na estudyante sa Pumo Academy. Kuya, hindi ka rin naman pahuhuli. Sa 10 milya papasok sa nayon. Bata ka pa lang, ang galing-galing mo na. Hindi pa masyadong mataba. Pero kapag sobra, mas mataba pa sa kama. Si Senner. Noong buhay ka pa. Palagi mong pinuri ang talino ko. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakaya ko. Nanay. Ikaw pa rin talaga. Ikaw ang pundasyon ng aming pamilya. Itago mo ng mabuti ang pilak na ito. Sino ang may oras para maging tagapangalaga ng daan? Sino ang namamahala, siya ang nag-aalala. Simula ngayon, ayaw ko nang mag-alala. Ang biyanan ay halatang masaya sa kanyang mukha. Ngunit sinasadya niyang magalit at itulak ang pilak sa akin. Medyo nag-aalangan ako. 2 buwan pa lang akong nakapasok sa bahay at nagiging asawa ng namamahala. Madalas ang mga tao sa nayon, na nagiging paksa ng usapan ng walang dahilan. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng kanyang pamilya na puno ng pananabik, ang pagdududa niyang ito ay agad na nawala. Isara ang pinto at mamuhay sa sariling paraan. Sino ang makikialam? Mabilis mag-isip ang mga tao sa pamilya Xui. Bagaman hindi masyadong marunong si Xu Pinyi sa mga salita, pero maganda ang kanyang katatagan at kasipagan. Palagi siyang ang pangunahing tao. Ngayon, ang negosyo niya sa tofu sa bahay ay magagawa niyang ayusin ng maayos. Kaya naisip ko,
Bumili pa ng ilang ektarya ng lupa para magtanim ng mga peach. Sino ang mag-akala na nang ibigay ko ang ideya na bumili ng lupa? Si Xu Pinyi ay nagsabi. Mayroon kaming 2 ektarya ng peach orchard sa bundok. Pero hindi sapat ang mga peach para sa gutom. Madali rin itong masira. Walang gana sa pagtatanim nito. Gawin na lang ang mga peach na ito bilang peach preserves. Mas madali itong itago. Ang mga buto ng peach ay pwedeng gawing peach soup. Sa bayan, ang isang mangkok ng peach soup ay mabibili ng magandang halaga. At tinitikman ko na rin. Ang mga paboritong mangga sa nayon ng Kinyu. Mas matamis pa kaysa sa karaniwang mabibili sa merkado. Dati, maraming luwad na pugon sa nayon ng Kinyu. Sabi nila, may halong apog ang lupa sa paanan ng bundok. Kaya't ang mga mangga dito ay kakaiba ang tamis. Kahit na mahirap daanan ang daan sa bundok, hindi ito nagtatagal. Kada taon ay kumakain ng bago. Habang sinasabi ko, lalo akong naakit. Inay, gusto kong bumili ng 2 ektarya para subukan. Hindi ako tumututol sa pagbili ng lupa. Kung hindi, mas mabuti pang bumili ka ng lupain para sa pananim. Inay, magtiwala kayo sa akin. Bumili ka ng lupa sa paanan ng bundok. Huwag mo na akong tanungin. Kung kaya mo, ikaw na ang magdesisyon. Tunay ngang mas mura ang lupa sa Peach Village sa paanan ng bundok kaysa sa mga taniman sa ibaba. Maaari kang makabili ng 2 ektarya sa 2 salaping pilak. Dahil ganito na ang sabi ni Inay. Kaya pinilit kong bumili ng 2 ektarya sa paanan ng bundok kahit na hindi komportable. May magandang balita rin si Xu Pinyi mula sa bayan. Si Liu, na nagbebenta ng karne sa bayan, ay dinala ako sa ilang pamilyar na karinderya at restauran. Ang tokwa namin ay malambot, malasa, at makinis. Ito lang ang aming espesyalidad. Ngayon, may 3 iba pang nag-order na rin ng tokwa namin. Araw-araw ay nakakakuha tayo ng dagdag na 6 hanggang 7 dekada. Sino si Liu? Sinasabi nilang si Chao Liu. Sa paraan ng pagtatanong, may koneksyon pa rin ang 2 pamilya natin. May anak na babae siya, na ikinasal sa apo ng tita ng pamilya Wang. Mukhang may puso pa rin ang mga magsasaka. Ngayon ay doble ang saya. Ngayon ay may kasiyahan. Kailangan nating ipagdiwang ito. Tumingin si Xu Ping sa akin habang ako ay masaya. Hindi nakatiis at bahagyang ngumiti. Hinilan niya mula sa kargamento ang isang bahagi ng laman loob ng baboy at inalog ito sa harap ko. May dagdag na ulam ngayong gabi. Baka nagkakamali ako sa aking nakikita. O baka naman masyado akong nag-isip. Paano ko ba nakikita ang kaunting pag-aalaga sa mukha ng matigas na lalaking ito? Noong gabing iyon, nagmamadali akong magluto sa kusina. Nakapagluto ako ng isang mesa ng mas masagana pang pagkain kaysa sa Pasko. Masaya pa ang lola. Na pinapunta si Pingjun sa kapitbahay na nagnanais ng alak. Para bumili ng 2 banga ng maitim na alak. Si Pingli ay bumalik na sa paralan. Sa loob ng ilang araw, si Pingjun ay pupunta rin sa bahay ni Zhang na mag-aaral. Ang hapunang ito ay para kay Pingjun. Mainit sa loob ng bahay. Inilagay ko ang mesa sa tabi ng gulayan sa bakuran. Ang pamilya ay nakaupo sa paligid ng mesa. Handa nang mag-enjoy ng isang masarap na salu-salo. Pero sino ang mag-akala na lahat ay hindi pa kumakain ng gamit? Makikita mo ang isang karwahe na nakaparada sa labas ng pinto. Di nagtagal. Isang matandang payat na nakasuot ng pulang balabal ang bumaba sa karwahe. Nakatungo ang ulo. Nakatitig siya sa bakuran na parang may masamang balak. Tumayo si Xu Pinyi. Tahimik siyang nagtanong. Sino? Sa dilim ng gabi na may bahid ng dilaw at abo. Mabilis ang mata ng matanda. Agad niyang nakita ako. Sa isang sulyap lang. Umiti siya at nagsimulang umiyak ng malakas habang niyayakap kami. Nagulat kaming lahat. At saka, habang umiiyak, dumapo siya sa akin. Nasa mukha niya ang pawis, luha, at sipon. Si Liu Xin. Liu Er. Magandang anak na babae ng tatay. Tinitingnan ko na lang na malapit nang yakapin ako ng matandang payat. Mabilis na hinila ako ni Xu Pinyi sa likod. Pagkatapos ay iniunat ang isa pang kamay. At hinablot ang kwelyo ng matanda. Bakit mo ako hinahawakan, batang ito? Nandito ako para makilala ang anak na babae. Hindi kita kilala. Sino ka? Nakatago ako sa likod ni Xu Ping. Sinigurado kong tinitingnan ang matandang payat na nagsasabing siya ang aking ama. Talagang iniisip kong siya ay peke. Ako si Liu Yemi. Siya ay si Cao Zume. Ako ay si Dan Weiyan. Siya ay may mga mata na parang patay na isda. Ako ay may maliit na bibig na parang seresa. Siya ay may malaking bunganga na parang dugo. Sasabihin nitong malaki ang langit. Hindi siya pwedeng maging tatay ko. Yung matandang payat na lalaki nang makita ako na parang nakakita ng multo. Galit na galit siyang tumayo ang buhok. Ako, Zhao Yuanbao. Ikaw ba si Zhao Liu Er na anak niya? Ano ba? Wala ka talagang naalala. Ipinapagalaw ko ang ulo ko na parang isang tambol. Nabenta ako noong ako'y bata pa. 10 taon na ang nakalipas. Kahit na siya talaga ang tatay ko. Wala na akong alaala. Paano pa? Nakikita kong ang kanyang hitsura ay talagang hindi ka panipaniwala.
Parang siya ay isang tao na nagbebenta ng tao. Ngunit ang pangalan ng tatay ko ay talagang Zhao Yuanbao. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Ang matandang lalaki na galit ay kumuha ng isang piraso ng kulangot na tela mula sa kanyang bulsa. Ito ang kasulatan na ginawa ng tatay ko kasama ang pamilya Liu noon. Hindi naman ito pwedeng peke, di ba? Sa loob ng bahay na ito, maliban sa Siksu Hui na nakakaalam ng ilang salita, ang iba ay bulag lang sa mata. Duda-dudang tinanggap niya ang panyo mula sa kanya at maingat na tingnan. Mabilis. Tumalikod siya at mumingiti sa akin. Biglang nalito ang isipan ko. Ako ba talaga ang tatay na pinalitan niya ng 100 wen para makapasok? Ay naku. Dumating na ang biyenan. Naguguluhan si pangalawa. Agad mong anyayahan ang iyong biyenan na umupo. Kung hindi, ang biyenan ay ang pangunahing suporta ng pamilya Xui. Habang ako at Siksu Hui ay naguguluhan pa. Siya ay mabilis na nagpalit ng ngiti na puno ng sigla upang salubungin ang mga bisita. Nagulat Siksu Pinyi. Agad din siyang nagising sa katotohanan. Sweldo. Mangyaring umupo. Ha? Sino ang tinatawag na sweldo? Ay, huwag akong hilahin. Huwag akong hilahin. Anong alak ang iniinom? Ayoko uminom. Aba, sarap naman ng alak na to. Sige na nga. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Si Pinjun ay matalino. Alam niya na ang kanyang pangalawang kapatid ay talagang seryoso. Hindi siya mahilig sa mga walang kwentang bagay. Kaya nakangiti at pilit na hinawakan ang mangkukol ng matanda ng hindi bibitawan. Mahigpit siyang pinatong sa harap ng mesa. Kitang-kita na ang matanda ay isang lasing. Nang amuyin ang alak, agad siyang hindi makakilos ng maayos. Kaya bahagyang pinipilit at bahagyang pumapayag, hindi na rin umalis. Siksu Hui ay hindi magaling magsalita ng formal. Pero magaling siyang uminom. Kapag nakainom na ng malaki ang isang tao, nabaliw ang dila ng matanda. Matagal nang bukas ang pinto ng buhay. Kung hindi lang ako, halos mamatay sa hirap. Sino ba ang gustong magbenta ng anak na babae? Pero noong panahon ng matinding tagtuyot, ako, isang balo na lang ang nag-aalaga sa anak ko. Ibebenta ko na siya, para may makain pa siyang pagkain. Hindi ba? Tanungin mo kung paano ako yumaman. Hehe. Medyo nakakahiya sabihin ito. May isang taon na nakakuha ako ng isang pinong barete mula sa isang babae. Akala niya ay nagkaroon ng maling akala ang asawa niya. Pinagsabihan niya ako ng malakas. Nasira ang ilang buto ko. Saktan mo ako. Hindi pwedeng saktan ng walang dahilan, di ba? Sinasadya ko lang. Hindi ba? Binayaran ako ng pamilya niya ng 10 layang na pila. Ginamit ko ang 10 layang na yon para bumili ng isang sirang bundok. Sabi niyo, ang swerte niyo. Yung sirang bundok ay may minahan pala. Si Liu Er ay walang ina mula pagkabata. Naging katulong ng tao sa loob ng mahigit 10 taon. Halos masira pa ako ng matandang bastos na si Liu. Napakasamang kapalaran. Liu Er, huwag kang mag-alala. May tatay ka na ngayon. Titiyakin kong masasarapan ka sa buhay. Hahanapan kita ng magandang pamilya. Naupo ako sa tapat ni Zhao Yuanbao. Nakikinig sa kanya na paminsan-minsan ay nagbubura ng luha, paminsan-minsan ay nagtatawa ng walang kabuluhan. Talagang nakakahiya ang buong tao. Parang gusto na lang niyang pumasok sa butas ng daga. Tatay, anong sinasabi mo? May asawa na ako. Oh. Ang anak kong babae ay ikinasal sa'yo, di ba? CJ. Tignan mo, sapat ang pag-inom mo. Hindi masama. Sa hinaharap, magkasama tayong mabuti. Oh Diyos, patawarin mo ako. Ano bang klaseng ama ito? Si Zhao Yuanbao ay lasing na lasing. Natutulog ako sa bahay ni Xui kasama si Pinjun sa gabing iyon. Sa silid, si Xu Pinyi ay matagal nang ayaw humiga. Ilang beses siyang nag-atubiling magsalita sa akin. Mainit ang pakiramdam ko sa mukha. Hindi rin ako mapakali sa loob. Ngunit hindi ako marunong magtago ng mga salita. Talagang may masamang balak ang mayamang si Liu sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Tiyak na pinutol niya ng matigas ang salita ko. Para gawing magulo ang puso ko. Parang 1,000 hibla ng sinulid na pinutol ng biglaan. Biglang naging maginhawa at maayos. Simula nang sinabi mong gusto mong ihatid si Suno sa opisina. Alam ko na ikaw ay isang matatag na magandang dalaga. Lalong namula ang mukha ko sa hiya. Nagsimula nang magliyab ang buong katawan. Hindi naman ganun kadali. Bakit mo siya pinapainom ng sobra ngayong araw? Kung hindi siya malalasing ng husto, paano mo makukuha ang totoo niyang sinasabi? Paano kung peke ang kontrata ng pagbebenta ng katawan niya? Hindi ko makita. Marami ka palang naiisip. Mas mainam na mag-ingat na lang. Pero sa mga sinasabi niya, tama nga siguro na siya ang iyong ama. May sama ka ba ng loob sa kanya? Ano ang plano mo sa hinaharap? Ha? Hindi naman talaga galit. At hindi rin naman malapit sa isa't isa. Wala naman akong gaanong alaala sa kanya. Sige, ituring na lang natin siyang karaniwang kamag-anak.
Kahit na ibinenta niya ako noong taon ng matinding tagtuyot. Pero may sinabi siyang totoo. Noong panahong iyon, isang walang kwentang balo ang nag-aalaga sa isang batang babae. Kung hindi niya ako ibinenta, tiyak na mamamatay din ako sa gutom. Sa katunayan, marami ang namatay sa gutom noon. May mga bagay sa mundong ito na hindi dapat seryosohin. Ano pa ang magagawa? Basta't magpatuloy ng walang kaabala-abala. Kinabukasan ng umaga. Nang magising si Zhao Yuanbao mula sa kalasingan, misteryosong hinila ako sa ilalim ng pipino. Liu Xiao ah. Narito ang 50 pirasong salapi. Naitago mo na. Huwag na huwag mong ipaalam sa pamilya ng asawa mo. Kahit nakagabi ay sinadya ng tatay na magpakalasing. Narinig kong mabuti naman sila sa'yo. Ngunit ang puso ng tao ay mahirap basahin. Kailangan mong maging maingat. Nagpanggap kang lasing kahapon. Kung hindi nagpakalasing ang tatay, baka nagsalita siya ng mga kalokohan. Paano natin mapapawi ang kanilang pag-aalinlangan? Talagang wala na akong masabi. Pwede pa bang umusad ang mundong ito? Bakit lahat ng tao ay matalino? Ako lang ang tanga. Sincere at tanga ang puso ko, parang tanga. Nagbulgar si Zhao Yuanbao kahapon. May maliit na minahan sa bundok na pinasok niya. Pero hindi naman ito gaanong mahalaga. Ngayon, ibinenta niya ang mina ng 200 liang. Naghahanda siyang maghanap muli ng negosyo sa Qingshan Town. Ang kanyang pilak ay siyempre ayaw kong tanggapin. Ngunit sa oras ng pagtanggi, bigla kong naisip ang ilang bagay mula sa aking pagkabata. Siyempre, kahit na maalala ko pa, hindi rin malinaw. Parang naaalala ko lang na medyo mahilig siya sa babae. 200 siling. Sapat na para sa pagtanda. Pero kung sakaling kunin niya ito para sa isang bahay aliwan, naisip ko ito. Agad kong binago ang aking desisyon. Agad na kinuha ang perang papel at itinago sa dibdib. Ano naman ang natirang pera? Saan mo ito itinago? Nagtaka si Zhao Yuanbao. Muli niyang sinimulang maghukay sa kanyang dibdib. Siyempre, dala-dala ko ito palagi. Natatakot akong mawala ito. Mabilis ang aking mga mata at kamay. Kinuha ko ang lahat ng perang papel sa kanyang bulsa. Utang mo sa akin. Alam mo ba? Nakita mo rin. Sobrang mahirap ng pamilya ko. Ang asawa ko ay kumikita lamang sa pagbebenta ng tokwa. Ganito na lang. Itong mga pera, akin na muna. Gagamitin ko ito at ibabalik sa'yo. Ano sa tingin mo? Nang marinig ito, humahawak ang matanda sa walis. Halos umiyak na siya. Ikaw, bakit ganito ka? Tinanong kita, nakapangasawa ka na ba at nagkaanak? Hindi pa. Isa lang ang naging relasyon ko sa isang balo. Ibig sabihin, sa susunod, kailangan mong umasa sa akin para sa iyong pagtanda. Pero hindi mo pa naman ako kinikilala. Ganito na lang ang usapan. Nang marinig ni Zhao Yuanbao ang tawag na papa, halos mapawis ang ilong niya sa kasiyahan. Ayos na, ayos na. Pero Liu Xin, kailangan mo munang bigyan si Itay ng 20 siko. Kailangan nating pumunta sa bayan para bumili ng bahay na matutuluyan. Hindi ba't madali lang yan? Kailangan magtinda ng tofu ng iyong manugang sa bayan araw-araw. Sabihin mo sa kanya na siya na ang direktang mag-ayos. Humihikbi ang matanda. Umikot at umalis. Habang naglalakad, mahinang nagmumurmur. Ako, si Zhao Yuanbao, ay naging isang mapanlinlang na tao sa buong buhay ko. Paano ang anak kong babae ay mas masama pa sa akin? Kanina umaga, si Xuping ay gumawa ng 5 kahon ng tofu. Kumain na si Zhao Yuanbao ng almusal. Walang ginagawa, kaya nagmumura siya tungkol sa manugang. Tingin ko, ikaw ay isang matigas ang ulo. Ganito lang karaming tofu. Naihatid na ito ng restaurant ng pamilya. Kailangan pang maglakad-lakad sa kalye para magbenta. Tama ang sinabi ng biyenan. Dapat kang magtayo ng isang workshop. Maghari ng mga tao para maggiling ng beans, magluto ng soy milk at iba pang mabibigat na trabaho. Hindi pwedeng ang anak ko lang ang gamitin. Sundin ko ang utos mo, biyenan. Gumagawa ng negosyo. Baguhan ka pa. Umaasa ako sa mga aral mula sa biyenan. Nakatanggap ako ng mga pang-aasar kaninang umaga. Sa wakas, nailabas ko ito sa aking masunurin at mabait na manugang. Ang aking tahanan ay nasa Qingshi Town, Yanzhou. 40 milya mula sa Qingshan Town. Ako si Fu Zhao Yuanbao, kilalang tamad at mahilig sa kalokohan sa aming nayon. Ngunit ang taong ito ay may magandang dila. Noong mga panahong iyon, naisip niyang pakasalan ang pinakamagandang dalaga sa nayon. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong malupit ang kapalaran ng aking ina. Namatay siya sa sakit pagkatapos ng 4 o 5 taon ng kasal. Naiwan kaming dalawa ng aking ama na namumuhay. Dahil wala nang malapit na kamag-anak sa aming bayan. Ang mga malalayong kamag-anak ay labis na nababahala sa kanya. Kaya't sa pagkakataong ito, matibay ang desisyon ng aking ama na manirahan sa Qingshan Town. Mabilis kumilos si Xuping. Sa loob ng 2 araw, gumastos siya ng 15 tael ng pilak para makahanap ng magandang bahay para sa kanya. Hindi gaanong malaki ang bahay. Nasa gilid ng bayan.
Sa pamamagitan ng karwahe, makararating ka sa Kinyu Village sa loob ng 2 tasa ng tsa. Hindi naman nagkulang ang tatay ko. Isang araw lang siyang naglibot sa Kingshan Town. At nag-utos na dagdagan ang 3 kahon ng tofu araw-araw para sa pamilya Xui. Kumain na kami ng hapunan. Sa tabi ng balon, si Xu Pinyi ay kumuha ng tubig. Gumagamit ako ng kalabasa para maghugas ng plato. Hindi siya nakapagpigil at sinabi sa akin ng may ngiti. Hindi ko akalain. Talagang magaling ang tatay mo. Ito ang tinatawag na may kanya-kanyang paraan ng pusa. May sariling paraan ang mga aso. Bakit mo nasasabi na ganito tungkol sa sarili mong ama? Tama nga. Ngayon, nasunog ang bahay ni Liu Keizu. Nawasak ang 10 silid. Sabi nila may nasaktan pa. Napatigil ako. Ang ibig mong sabihin, si Zhao Yuanbao ang nagpasabog. Kinabukasan, muling dumating si Zhao Yuanbao sa bahay ni Xui sakay ng karwahe. Nakangiti siya, nakangisi. Punong-puno ng kasiyahan. Para siyang nakagawa ng masama at nagtagumpay. Maingat ko siyang dinukot sa tabi. Ikaw ang nagpasimula ng malaking sunog sa Liu na pamilya. Ako. Paano mo nagagawa ang ganitong bagay? Wala ka bang takot na mahuli ng mga otoridad? Mahuhuli ba ako? Nagbigay lang ako ng ilang puting buwan sa isang batang pulubi sa kalye. Para magdulot siya ng kaunting gulo sa pamilya Liu. Kahit mahuli man ako. Mga pulubi rin ang mahuhuli. Ano ang kinalaman ko doon? Hindi ka ba natatakot na ipagsabi ka ng batang pulubi? Hehe. Nagbihis ako ng maayos. Alam niya kung sino ako. Anak na babae. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang kakayahan. Pero marami akong mga lihim na paraan. Bulin mo ang anak kong babae. Yare. Patayin mo siya. Talagang sobrang nag-aalala. Tama nga, hindi mapagkakatiwalaan ang tao. Hanggang sa mamatay, hindi siya mapagkakatiwalaan. Dumating si Zhao Yuanbao para humingi ng pera sa akin. Nakita niya ang isang tindahan sa bayan. Gusto kong bilhin ito para magtayo ng maliit na kainan. Hindi lang kainan. Sa hinaharap, kayo na lang ang bahala sa paggawa ng tofu. Magpapadala ako ng sasakyan sa mga restaurant at mga mayayamang tao. Marami kayong gagawin. Dapat sabihin. Mabuti pa ang isip ng tatay ko. At sanay siyang makipag-usap sa mga tao. Nagsasalita ng kababalaghan. Pagkatapos makarating sa bayan ng Kingshan, nakipagkaibigan agad sa isang grupo ng mga inuman na iba't ibang uri. Sa kalagitnaan ng Setyembre. Palagi siyang pumupunta sa maliit na karinderya na opisyal nang nagsimula. Noong araw ng pagbubukas, ang mga bisita ay parang ulap. Suot niya ang makintab na pulang jacket at makukulay na sombrero habang masaya siyang umiikot sa restaurant. Kapag nakakakita ng tao, bumababa ang ulo. Sinasabi niya agad ang mga magandang salita. Inaalagaan ng mga bisita na parabang sila'y lilipad na sa langit. Noong araw na yon, may isang grupo ng mga bisita na naghanap ng bago. Umorder ng isang platong 8 uri ng tofu. Nang dalhin ang kahon na may ukit na kasing sukat ng 2 talampakan. Agad na naakit ang mga bisita sa amoy nito. Makikita sa loob ng kahon ang mga pagkaing nakalatag ng maayos. Sariwa at malambot na parang mantikilya. Ang may-ari. Saan mo nabili ang tofu na ito? Hindi ko kayo lolokohin. Ang tofu na ito ay gawa mismo sa aming tindahan. Kung gusto ninyo, sa susunod na araw ay ipapadala ko ito sa inyong tahanan. Ayos. Gino, bigyan din kami ng isang platito ng tofu. Sige po. Sandali lang po. Gino, para dito rin po. Hindi ko akalain. Sa tulong ng mahusay na pananalita ng tatay ko at magaling na kusinero. Sa unang araw ng pagbubukas, kumikita ang maliit na karinderya ng 3 layang na pilak. 3 kahon ng tofu ang naihanda. Nang magsara na, si Xu Pinyi na tumulong ay tumingin sa libro ng mga account. Nabigla siya at napamangha. Talagang magaling sa negosyo ang Fiu. Mas mahusay siya sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng inggit. Napatawa ako. Hindi ko mapigilang kausapin siya upang aliwin siya. May mga kalakasan ka rin. Sabihin mo nga, malakas ka. Masipag. Matibay ang kamao. Halos mabali ang ilong ni Xu Pinyi sa galit. Ganoon lang. Nagtataka ako. Hindi pa ito sapat. Isang suntok lang, matutumba na ang masamang tao. Ang laki ng kanyang pagkalalaki. Bakit hindi pa siya kontento? Parang na-offend ko si Xu Pinyi. Dahil buong gabi, hindi niya ako pinansin. Inabot ko sa kanya ang tuwalya para punasan ang mukha. Humingi lang siya ng hininga sa ilong ko. Pagkatapos maghilamos, umikot siya at natulog mag-isa. Bulan at mga bituin. Mag-isa na lalaki at babae. Biglang may ihip ng hangin. Sige, tawag mo na. Parang may bagay sa bakuran na naitumba. Biglang tumayo si Xu Pinyi. Lumabas mula sa higaan at tumingin sa labas. Hindi nagtagal. Pumasok siya sa loob at nagtanggal ng sapatos. Umakyat muli sa higaan. Sumampa siya sa tabi ko. Nagsindi siya ng kandila.
walang konsensya. Para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang puting tela na hindi ko alam kung anong nakalagay. Binigay niya sa akin. Inipon ko ang aking mga mata at tinanggap ito. Tumango. At ito ay isang peres ng mga hikaw na gawa sa purong pilak. Binili niya para sa akin. Sa ilalim ng kandila, nakangiti akong nakangiti ng parang tanga. Inilagay ang hikaw sa tainga. Masayang ikinilos ito sa magkabilang gilid. Kasabay nito, nagalit siya sa kanya. Bakit ka na naman gumagastos ng walang kabuluhan? Tandaan mo, may isa pa akong kahusayan. Iyon ay ang pagmamahal sa asawa. Isang simpleng pahayag ng pagmamahal sa asawa. Ang nagsasalita at ang nakikinig. Pareho silang namula sa hiya. Lalo na ako. Ang mukha ni Zhang Ruhua ay parang nasunog ng apoy. Parang sa susunod na sandali ay pwede nang tumulo ang pulang katas ng rosas. Ngunit bakit parang may kulang sa isip ko? Sa mga sandaling puno ng init at pagmamahal. Bigla akong nakaisip ng isang nakatutuwang bagay. Nagtanong ng isang napakabodong tanong. Ganoon ka rin ba kasakit sa dati mong asawa? Biglang nagitim ang mukha ni Xu Pinyi mula sa pula. Hindi. Bakit? Walang dahilan. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng dumi na naranasan ko sa pamilya Liu. Hindi mo ba ako kayang kausapin ng totoo? Bakit umalis ang dati mong asawa? Narinig ko lang ang mga chismis. Dahil kay Huli at Pinjun na nakatayo sa pader. Bola-bola lang yan. Sa tingin mo, anong klaseng tao sina Sun Er at Lao Jeda? Ano ba talaga ang dahilan? Mukhang ayaw talagang pag-usapan ni Xu Pinyi ang babaeng yon. Pero kailangan kong itanong. Nakahinga na lang ako ng malalim at sinabi. Na nagbigay kami ng kaunting salapi para sa kanyang dote. Pero sa gabing iyon, gusto niyang humingi ng 10 tael na pilak. Sabi niya, natatakot siyang ang pera ng pamilya ay mauubos sa anak na lalaki. Hindi ko siya sinang-ayunan. Kaya nagalit siya. At sinugatan ang aking mukha. Narinig ni nanay, si anak at si matandang gulo ang ingay at pumunta para makialam. Nahulog siya sa lupa at nagsusuka. Sinasabi niya na nakakainis siya ng buong pamilya. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, nagmura-mura siya at tumakbo na may dalang bag. Pagkatapos, narinig ko sa iba. Nagawa na niya ito sa 4 o 5 pamilya na. Naiisip ko tuloy. Siguradong nanluloko lang siya para makuha ang dowry, no? Sa bayan, narinig ko ang isang kwento. Na may isang mapanlinlang na lalaki na espesyal na nanlilinlang sa mga biyudang may ipon. Sa loob ng 3 taon, nakapanloko siya ng 500 tael ng pilak. Nang maglaon, nahuli ang kanyang mga gawain. Ang mandaraya ay nahatulan na ibalik ang lahat ng kanyang yaman. At pinagsusuntok siya ng 50 beses. Nakatagal siya ng ilang taon sa bilangguan. Isang tao na may kamay at paa. Hindi nagtatrabaho ng mabuti para yumaman. Ngunit buong puso nilang pinipilit ang mga maling paraan para mandaya. Sa tingin ko, karapat dapat silang mamatay. Kahit ganito na ang kahirapan ng pamilya Xu. Nagmamadali pa silang mandaya para sa ilang pirasong pilak. Kung mandadaya lang sila, ayos lang. Ngunit ang babae ay naglakas loob pang siraan ang 2 nakababatang kapatid na lalaki. Talagang walang kapantay na gago. Lalo na si Pingli. Isang tao siyang may pinag-aralan. Balak niyang pumasok sa gobyerno. Kung wala siyang magandang reputasyon, paano na? Ngunit, ito ay nagbigay sa akin ng malaking pagkakataon. Pamilya ng Xu. Nanay ay may magandang puso. Ang pangalawang kuya ay marunong magtiis. Si Pingli ay marunong magbasa. Si Pinjun ay may talento. Kahit na mas mahirap na ang buhay ngayon. Ngunit nakikita mong unti-unting gumaganda ang buhay. Palagi may mga parokyano sa maliit na karinderya, araw-araw mas gumaganda ang negosyo. Huwag mong tignan na mukhang matanda na ang tatay ko. Ngunit may magandang dila. Kahit sino, maging opisyal man o magsasaka. O kahit mga bagong kasal at matatanda. Basta't nakapasok sa maliit na kainan. Walang sinuman ang hindi pumuri sa masiglang si Ginoong Zhao. Ang nakakatawa ay, pati si Ginoong Liu ay naging regular na bisita ng maliit na kainan. Ang tatay ko ay nakangiti ng malaki. Nang makita si Liu Keizu, ay tinapik ang kanyang balikat at tinawag siyang kapatid. At nagpakitang tao ng labis na pag-aalala. Lao Liu, nagawa na ba ang bagong bahay mo? Matagal na ang paso sa binti mo. Hindi pa ba ito gumagaling? Bakit parang hirap ka pa rin? Sabi ng doktor na malapit nang gumaling. Ay, ang galing naman yan. Ang lihim na inumin na gawa sa piunin mula sa kabisera. Sa buong bayan ng Qingshan, ako lang ang meron. Kaya lang medyo mahal. 2 salaping pilak bawat lagok. Ngayon, naisip mo na yata. Hanggang di ka lasing, di ka uwi. Sa totoo lang, wala namang espesyal na peach blossom wine ang tatay ko. Gumagamit lang siya ng murang alak at tubig mula sa balon. At ilang mga pampalasa na hindi dapat makita na ginawa niya para kay Ginoong Liu. Sobrang bango ng alak na ito. Pero kapag ininom ng matagal, nakakasira ito ng lakas ng mga lalaki. Ayaw ko sa mga paraan ng tatay ko, sobrang mababa. Pero hindi siya nagmamalasakit. Sabi pa niya nang may pang-aasar.
Tingnan mo yung matandang manyakis na yon, kaya pa bang manakot ng mga batang babae? Hindi ka ba nag-aalala na baka hanapin ka niya? Huminga ng malalim ang tatay ko. Kung ayaw ng matandang ahas na yon na maging katatawanan sa buong bayan, hayaan mo lang siyang pumunta. Pero sa totoo lang, paano niya malalaman na ako ang gumawa niyon? Ngayon, magkaibigan kami niyan, magkaibigan kaming mag-inuman ng buong puso. Sa totoo lang, galit na galit ako kay Liu Keishu. Sobrang galit na parang makagat ang ugat ng ngipin ko. Yung tatay ko noon ay nagbenta sa akin. Sa kasunduan sa pinuno ng mga tagapamahala ng Liu. Dahil hindi kilala ni Liu Keishu ang tunay na mukha ng tatay ko. Eh di sige na lang. Para na rin sa kapakanan ng masama, hayaan na natin silang magdusa. Simula nang magbukas ang restoran. Hindi na kailangang dalhin ni Xuhui ang aming tofu sa bayan para ibenta. Nag-hire ako ng tao na araw-araw ay nagdadala ng kariton mula sa Qingyu Village para kunin ang 10 kahon ng tofu. May 3 o 4 na kahon na ginagamit ng restoran. Ang natitira ay ipapadala sa mga malalaking hotel at sa mga kusina ng mayayamang tao. Dahil masyadong maliit ang aming kusina, nagtayo si Xuhui ng isang tolda sa bakuran para sa paggawa ng tofu. Nagsimula siyang mag-isa na abala. Pero pagdating ng katapusan ng Oktubre, unti-unti ay medyo naging abala siya. Kaya't humingi siya ng tulong mula sa mga tiyahin sa tabi. Bakit kailangan pang humingi ng tulong? Sana ako na lang ang tumulong. Sa kanayunan, malamig ang panahon tuwing Oktubre. Medyo malamig din ang dulo ng kama. Inilipat ko ang mga kumot ni Xuhui sa dulo ng kama. Inilipat niya sa lugar na madali kong maabot siya. Si Xupingi ay natatakpan ng bagong kumot na ginawa ko para sa kanya. Tumingin siya sa akin na may kasiyahan at hindi kasiyahan. Magpahinga ka ng kaunti. Alagaan mo ang iyong katawan. Simula nang malaman niyang binugbog ako ng pamilya Liu, hindi na niya ako pinapagawa ng mabibigat na trabaho. Sa totoo lang, matagal na yon, mga ilang buwan na ang nakalipas. Sa tingin ko, matagal nang okay ang katawan ko. Pero ayaw niyang maniwala. Mahalaga ang kalusugan ng babae. At saka malamig na ngayon. Huwag magpapabaya. Paano ko ba sasabihin? Nadiskubre ko ulit ang isang magandang katangian ni Xuhui. Yun ay ang pagiging swerte sa swerte. Kasi ilang araw lang ang lumipas. Talagang nagkasakit ako ng sipon. Nakahiga sa mainit na kama. Nakatakip ako ng 2 makapal na kumot pero ramdam ko pa rin ang lamig mula sa buto. Nabahala si Xupingi. Agad siyang lumingon at nagpa siyang pumunta sa nayon para humingi ng doktor. Ngunit hinila siya ng kanyang biyanan. Bakit siya nagkakalagnat ng maayos naman? Baka naman naengkanto lang tayo. Sabi niya. Hinawakan niya ang isang mangkok na may tubig at 3 piraso ng chopsticks mula sa kusina. Inilagay niya ang isang chopstick ng pahalang sa bibig ng mangkok. Kinuha ng lola ang 2 pang chopsticks at gumuhit sa aking ulo ng ilang paikot-ikot. 25, 28 bangga sa haka. 3, siyam bangga sa pag-alis ng tao. Ang mga namatay sa sakit o sa hindi makatarungang dahilan ay sumusunod sa chopsticks. Pagkatapos, sinubukan niyang itayo ang 2 chopsticks sa tubig. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Talagang tumayo ang mga chopstick. Ito ay dahil sa iyong lola. Ang iyong lola ay palaging may masamang kalusugan at maraming sakuna noon. Walang anuman. Nawala na ang iyong lola. Matulog ka na lang, ayos na yan. Hinawakan ni Xupingi ang aking mainit na noo, nag-aalinlangan. Nanay, mas mabuting ipatingin kay Changbo. Noong bata kayo kapag may sakit, siya ang nag-aalaga sa inyo. Nakita kong ganoon katiyak ang lola. Nakapagbigay ito sa akin ng kaunting kapanatagan. Ngunit pagdating ng hatingabi, ako'y nanginginig sa buong katawan. Nakatiklop ang mga panga. Mas mataas ang lagnat. Ngayon talagang nag-aalala si Xupinto. Nagsuot ng damit at lumabas sa dilim. May isang matandang siyan sa nayon na marunong sa medisina. Narinig na noong mga nakaraang taon, nakatulong siya sa maraming tao nang magkasakit ng salot. Isa siyang matandang walang asawa. Dati walang anak, walang apo. Pero kalaunan, tinanggap niya bilang alalay si Xulian, ang pangalawang apo ni Uncle Wang. Mabait ang pamilyang Wang. Nang magpatayo sila ng bagong bahay, espesyal nilang iniiwan ang isang silid para sa kanya upang alagaan siya. Hinalikan ako ng kanyang ina sa aking mainit na katawan. Sa isang iglap natakot din ako. Bakit kaya hindi pa rin gumagaling? Naihat na namin. Ha! Matanda na si Tian Lao. Sa ganitong oras ng gabi, hindi namin alam kung papunta siya o hindi. Tama nga, hindi siya dumating. Ang dumating ay ang kanyang estudyante na si Wang Xulian. Halos kasintanda ko si Xulian. Isang masiglang matangkad na dalaga. Sa liwanag ng kandila. Nakakunot ang noo habang sinusuri ako at nagbibigay ng gamot. Pagkatapos ay inilatag ang isang bag ng mga karayom sa mesa. Ang mga karayom ay kumikislap na parang yelo. Bawat isa ay mas mahaba pa kaysa sa daliri. Noong mga oras na yon, talagang natakot ako. Kanina lang ay sinabi na ilang sabaw lang ang kailangan, di ba? Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo. Kapag hindi mo inalagaan ang katawan mo, hindi na lang ito mga karayom sa mesa, kundi mga nakatusok sa katawan mo.
Si Xu Pingyi ay tinusok na niya dati. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Julian, mas mabuti pang itago mo na ang mga karayom. Nakakatakot talaga. Nakakatakot. Nagkasakit ang misis ko. Imbes na humingi ng tulong, nag-aksaya pa ng oras. May mas nakakatakot pa ba dito? Kung epektibo ang mga pamahiin, bakit kailangan pa ng doktor? Tayo mga magsasaka. Ganito ang paraan ng pagtanda ng bawat henerasyon. Sa inyo na ang pagbabago. Manang, umupo ka na. Titignan ko ang mata mo. Ay, tunay na kayang gumaling. Subukan mo. Sabi nila may gamot pa rin daw. Lola ay sobrang na-excite na halos kumamot ang bibig niya. Si Julian ay yumuko. Inusisa niya ng maingat ang mga mata nito. Pagkatapos ay tinanggal ang silver needle. Mabilis niyang tinusok sa ilang puntos sa pagitan ng buhok at paligid ng mata. Naupo si Lola sa kama. Sumikit sa sakit. Diyos ko, sisikapin kong alagaan ang aking katawan. Hindi matiis ni Xu Pingyi na makita ang kanyang biyenan na parang porcupine. Iniliko niya ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ngayon, nakikinig ka na, di ba? Malamang na hindi na maibabalik ang mga mata ng biyenan sa dati nitong kalagayan. Sa huli, sugat pa rin ito, sugat. Ngunit posible pa ring makabawi ng 6 o 7 bahagi. Kinabukasan, nagmadali akong sumakay sa karwahe at dumating ng mabilis. Bobo ni Liu Shui. Bobo ni Liu Xin. Kumikita ang pamilya Xui mula sa tenteng tofu na ito ng magandang kita tuwing buwan. Dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Kung hindi, baka isang araw ay mapagod ka at mamatay. Magsasama na lang siya ng iba. Talagang ang mga naunang nagtatanim ay ang mga susunod na umuupo sa lilim. Hindi kami sa pamilya Zhao ay hindi ganito ang ugali. Nakahiga ako sa kama at sobrang inis na umuubo. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi? Sinasabi ko ang mga magagandang salita. Tanging ang mga tunay na magulang lamang ang handang magbukas ng puso at magsabi ng magagandang salita sa kanilang mga anak. Walang anuman. Nahawahan lang ako ng lamig. Uminom na ako ng gamot at halos okay na ako. Nakatayo ang tatay ko sa gilid ng kama at nagdududa sa akin. Bakit parang ganito pa rin ang itsura mo? Ngunit habang tinitingnan niya, hindi ko alam kung paano. Bigla na lang siyang napaiyak. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Mabilis siyang nagmura ng masama. Sumpain nawa ang pamilyang Liu. Ang tatay ko ay isang taong hindi mapakali. Tuwing pumupunta siya sa Qingyu Village, nag-ikot siya sa bayan. Gusto niya ng kasiyahan. Gusto niyang makipag-chat. Mas gusto niya ang mga batang malikot. Kaya lagi siyang may dalang candy. Sa bayan, kapag nakikita niya ang mga bata, pinapagsalitaan niya sila. Basta't may pagkakataon, nagbibigay siya ng candy. Kaya't ang mga bata sa buong nayon ay palaging nakangiti at sumusunod sa kanya. Noong una, dahil sa kanyang kakaibang mga kilos, halos akalain pa ng punong bayan na siya ay isang tao na nagbebenta ng tao at paluin siya. Ngunit ngayon, siya at ang punong bayan pati na rin ang mga matatanda sa nayon, ay naging magkaibigan na at masaya na magkakasama. Kahit na ang mga matatandang babae na palaging nagkukwentuhan sa dulo ng nayon. Kapag nakita siya, palagi siyang masiglang bumabati. Narito na naman ang biyenan ng pamilya Xui. Ngayon, ganito na naman. Dala-dala niya ang maraming bagay para sa akin. Kahit na nagdala pa siya ng mga bagay para sa mga matatandang kaibigan. Ito ay para kay Ginoong Tian, ang malagkit na kanin na cake. Ito ay para sa pinuno ng barangay, ang tiyan na may bilog na tinapay. Ito ay para sa iyong matabang tiyuhin, ang peach blossom wine. Nabigla ako. Tao Huajayang. Hindi ito para kay Liu Wang na naglagay ng Tao Huajayang. Ito ay tunay na Tao Huajayang. Medyo mahal yun, di ba? Mahal. Mahal man, sulit pa rin. Ang Qingyu Village ay puno ng mga lihim at talento. Yung matabang matandang lalaki na naglalaro ng chess sa kabayanan. Mukhang hindi siya ordinaryong tao. Baka sa buong buhay natin, hindi na tayo makatagpo ng ganitong tao. Pero kapag nakatagpo ka, dapat mong seryosohin ang pakikipagkaibigan. Alam niya ang kanyang iniisip. Ngunit hindi ka dapat manakit sa taong may ngiti. Nais ni Fu na makitungo ng tapat. Magaling kang makilala ng tao at magbigay ng tamang trato. Bobo kang bata. Sa buhay, isang beses lang. Isa lang ang buhay natin. Pero maraming delikadong bagay. Kailangan nating magbuo ng magagandang ugnayan. Para may mapagkakatiwalaan tayo sa huli, hindi ba? Sa gabi, iniisip ko ang mga magagandang salita ng tatay ko. Medyo hindi makatulog, paulit-ulit ang isip ko. Ngayon, ang pamilya ni Xui ay unti-unting nakakaahon sa buhay dahil sa paggawa ng tokwa. Pero maraming nagbebenta ng tokwa sa Qingshan Town. Kailangan kong mag-isip pa ng mas maraming paraan para kumita. Matapos magpako si Xulian ng mahigit kalahating buwan para sa kanyang biyenan, umuwi na siya sa Beijing. Bago umalis, pinayuhan niya ang biyenan.
Palagi mong ginagamit ang tubig ng chrysanthemum para sa mata. Pwede ka rin kumain ng mas marami pang munggo. Nakikita na ang anino ng tao, ang lola ay tuwang-tuwa at hindi alam kung ano ang sasabihin. Anak, paano ka magpapasalamat, tiya? Haha. Sabi ng nanay ko nung ipinanganak ako. Wala siyang gatas. Halos mapatay niya ako sa gutom. Noong panahon na naggagatas ka pa kay Pingli. Sabi nila, agad daw akong pumunta sa bahay mo para pakainin ka ng unang gatas. Sabi mo, paano kita pasasalamatan? Matagal na yon bago pa man ako ipinanganak. 1 o 2 kutsarita lang naman ng gatas yon. Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo. Pero hindi ako nakakalimot. Maraming ligaw na bulaklak ng chrysanthemum ang tumutubo sa bundok ng Kinyu Village. Nangolekta ako ng marami noong taglagas. Matapos umalis si Julian, inilabas ko ang mga tuyong bulaklak at pinapainom ko ng tubig ito kay Lola para sa kanyang mga mata. Gumawa din ako ng masarap na pagkain mula sa munggo. Isa sa mga ito ay munggo cake. Lahat ng pamilya ay labis na humanga dito. Biyena ng pangalawang anak. Paano ito ginawa? Malambot, makinis at may tamang lutong. At may amoy ng munggo. Ang sarap. Inay, sa ilang araw, sasabihin ko ulit sa inyo. Binilin ko lang ng paunti-unti. Sunod-sunod na araw, nakagawa ako ng higit sa 10 iba't ibang pagkain gamit ang munggo na gawa sa munggo. Hunting beans, meat rolls with beans, stir-fried beans with vegetables, stewed beans with tofu, bean soup, sugar-coated fried beans, braised beans. Naging masaya ang lola. Palagi siyang nagtaas ng daliri. Liuer ah. Liu siya na. Ang makapag-asawa sa'yo. Ay swerte ng pamilyang Laoksu. Nanay. Mahilig talaga akong mag-eksperimento sa pagkain. Ito ang pinaganda kong paraan ng paggawa ng tokwa. Yung green mung bean cake ay malambing at may tamang chewiness. Pwede itong iprito, ipanre, iprito, o ipalambot. Maraming paraan para kainin. Gusto mong dalhin ito sa maliit mong karinderya para ibenta. Ang natatanging green mung bean cake. Sa tingin mo, magugustuhan ba ng mga suki? Sigurong mahilig kumain. Kinabukasan, ako at si Xu Pingyi ay sumama sa karwahe na nagdadala ng tokwa papasok sa bayan ng Qinshan. Noong tanghali, ipinalagay ng maliit na karinderya ang bagong menu sa pader. May mga customer na gusto ang bago. Umiorder sila ng 1 plato ng pritong tokwa. Titikim sila. Ang merienda na ito ay talagang malutong at masarap. Mayroon din itong malakas na amoy ng munggo. At abot kaya ang presyo nito? 6 na sentimo bawat plato. Walang kakulangan sa mga mahilig kumain sa mundo. Ang pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao. May 1 tao na nag-udyok. At ang iba pang mga bisita ay naging mausisa. Sa isang iglap, may ilan na nag-order ng tokwa at baboy na balot. May ilan ding nag-order ng asim at tamis na tokwa. At meron ding mga mapagbigay. Diretsong pinaupo ang mga kasama niya sa isang malaking hapunan ng tokwa. Tinitingnan ng tatay ko ang masikip na tao sa tindahan. Di mapigilan ang tuwa at niyayakap ang ulo. Tunay niyang ang ama ay tigasin, ang anak ay tigasin din. Sige na. Sino ang mas matanda, siya ang tama. Si Xu Pingyi ay may misteryosong paalala sa akin na magpahinga muna sa maliit na kainan. Siya naman ay tila naglalaho at hindi ko alam kung saan pumunta. Nang lumubog na ang araw. Sa wakas ay bumalik na siya. May dalang ilang bagong malaking bag. Sa daan pa uwi, may hindi maitatangging kasiyahan sa kanyang mukha. Mas magaan pa ang kanyang mga hakbang kaysa dati. Nababahala na ako. May magandang balita. At nandito ka. Araw-araw ay puno ng kasiyahan. Parang nagkamali ata siya ng gamot. Bakit biglang nagsasalita ng mga nakaka-fluster na mga salita? Nang makatulog na sa gabi, nakita ko ang makulay na bagong seda sa silid at nang makita ko ang pulang kandila at dragon na masaya, naintindihan ko na lahat. Si Xu Pingyi ay magpapakasal. Si Xu ay magpapakasal. Magpapasok sa silid ng kasalan. Biglang namula ang mukha ko sa hiya. Nakatayo sa ilalim ng kama, nag-aalangan. Hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay at paa. Hindi ako nandyan noong araw ng kasal. Pasensya na sayo. Ngayon, namumula rin ang mukha ni Xu Pingyi. Ngunit siya ay isang matigas na lalaki. Hindi niya maaring hayaan akong maging mapag-atubili. Dati, hindi ka ba nagsabi na nasaktan ka? Anong nangyari? Ayos na. Pinatay ni Xu Pingyi ang pulang kandila na may pulang wax na naglalaman ng dragon at phoenix. Maganda ba? Subukan mo lang, hindi ba? Subukan mo lang talaga. 4 na buwan na silang kasal. Kung hindi pa nila susubukan, pati langit mag-aalala na. Araw-araw, siya ang nagdadala ng higit sa 10 kahon ng tokwa. At pati na rin ng maraming green bean cakes. Pagdating ng gabi, hindi siya pagod kahit kaunti. Talagang nakakainis. Pumasok na ang Disyembre. Dumarami na ang mga bisita sa maliit na kainan para kumain ng mung bean cake. Lumiwanag na ang mga mata ng lola.
Bigla, umulan ng malakas na nyebe sa bundok. Maaga nagising si Xuhui para mag-snow shoveling sa bakuran. At ako ay nagluto ng mainit na sabaw ng tofu at tuyong karne sa kusina. Sa buwan ng Disyembre, ang bawat pamilya sa Kinyu Village ay may kaugalian ng pagtanggap ng bisita. Dahil sa loob ng isang taon, ang mga kababayan ay palaging nagtutulungan. Ngayon tinulungan mo ako. Bukas tutulungan ko siya. Sa susunod na araw, tutulungan ka niya. At ang mga magsasaka ay may mabuting kalooban. Kadalasan, nahihiya silang tumanggap ng bayad. Kaya pagdating ng huling buwan ng taon, kahit na ang pinakamahirap na pamilya, ay masigasig na nag-aanyaya sa mga kalalakihan ng ibang pamilya na kumain. Noong araw na yon, matapos maglinis ng niebe si Xu Pingto, at matapos gumawa ng tofu at mung bean cake, pumunta siya sa bahay ni Uncle Wang sa nayon para kumain. Ako at ang aking biyenan ay nakaupo sa tabi ng kama at nagtatahi ng kumot. Ang tanawin ng niebe sa labas ay parang jade. Ang apoy sa kalan ay mainit na pula. Ito sana ay isang bihirang tanawin ng bukirin. Ngunit sino ang nakakaalam? Bigla na lang may narinig na maliliit na yapak mula sa bakuran. Nandito na ako. Nagulat ang lola. Nagulat din ako. Pagkalipas ng ilang sandali, isang babae na may bulaklak sa kanyang ulo, ay nagmadaling pumasok sa bahay na may dalang maliit na gray na bag. Ang biyenan ay nakakunot ang noo at masusing tinitingnan siya. Ikaw ay... Nanay, ako si Ruhua. Ang iyong pangalawang manugang. Naging maayos na ang iyong mga mata. Ay naku, siguradong dahil sa araw-araw kong pagdarasal na antig ang Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos ang biyayang ito. Nanay, ngayon hindi na ako alis. Buhay tayo ng masaya at masagana bilang pamilya. Ikalawang manugang. Saan galing ang ikalawang manugang? Siguro yun ang kabit ni Xu Hu na tumakbo noon. Pero kung siya ang asawa ni Xu Pinyi, sino naman ako si Zhao Liuer? Ako ay may matinding ugali. Sa maikling salitang iyon, biglang sumabog ang galit ko sa ulo. Pero nang handa na akong magpataas ng manggas at makipag-away sa kanya. Tapos, biglang umiti ng malakas si Lola sa akin. Oh, ikaw nga si Rufa. Saan ka nang galing nitong mga araw na ito? Hindi mo alam na kapag ikinasal ka, kailangang alagaan ng biyenan. Si Rufa ay pinupunasan ng luha sa kanyang manggas. Inay, wala na rin akong magagawa. Sabihin mo lang. Bakit wala tayong magagawa? Alam mo na. Mayroon akong biyuda. Bago ako ikasal sa pamilya Xu, ayaw ng nanay ko na hindi ako humingi ng 10 tael ng pilak para sa aking pagreretiro. Kung hindi ko siya susundin, magpapakamatay siya. Kaya't nagkunwari akong pumayag. At sa araw ng kasal, nagmadali akong umuwi sa bahay ng nanay ko. Gusto kong magpanggap na may sakit. Sabihin na lang na pinalayas ako ng pamilya ng asawa ko. Umaasa akong magpapakita siya ng awa. Pero hindi ko inasahan. Talagang walang puso ang nanay ko. Hindi niya ako pinapayagang bumalik. Siya ay nanay, ikaw rin ay nanay. Sana malaman mo na halos magkasakit na ako sa pag-isip mo. Dito lang ako bumalik sa pagkakataong ito. Inay, hindi na ako alis. Hindi na ako alis muli. Mamumuhay na ako ng tahimik kasama si Erlang. Tungkol sa iba. Huwag kang magpapaloko sa mga hindi marunong magpakatotoo. Mukha silang mga aswang. Maliban sa pag-akit ng mga lalaki, Yelue, ano pa ang kaya mong gawin? Ang lola ay tahimik na tumango. Ang ibig mong sabihin ay kaya mong gawin ang lahat. Kailangan ko na ng tubig. Ihanda mo sa akin ang isang tabo ng tubig. Narinig ito ni Huahua. Masaya siyang pumunta sa kusina para kumuha ng tabo ng tubig para sa lola. Kalma siyang tinanggap ang tabo ng tubig. Bigla niyang ibinuhos ang malamig na tubig sa mukha ni Ruhuang. Hindi pa natapos ang sigaw ni Ruhuang. Agad siyang sinampal ng ilang beses sa mukha. Ikaw, walang pusong tao, paano ka pa naglakas loob na dumating dito? Ano bang gusto mo? Narinig mo bang umunlad ang buhay ng pamilya Xu? Kaya't nandito ka para mangloko ng pera. Akala mo ba ako'y isang matandang babae? Sobrang bulag. Hindi makilala ang mabuti at masama. At sinisiraan pa ang manugang ko bilang isang aswang. Sasabihin ko sa'yo. Ang manugang ko ay likas na maganda, mabait at masipag. Mas mahusay siya kaysa sa'yo na isang pangit na prutas. Ikaw na dapat parusahan ng matindi. Ngayon, papatayin kita. Huwag mong tingnan na matanda na si inay. Pero kapag nakipag-away siya, may sikreto siya. Ito ay ang sadyang paghila sa buhok ng tao. Si Hua ay nagulat. Habang nakangiti ng masaya, biglang hinila ang buhok niya. Ang pagdududa niya ay nagdulot ng pagkatalo. Kitang-kita ko na hinila ni inay ang buhok niya at biglang hinila siya pababa sa lupa. At hindi pa rin siya tumigil, pinakawalan pa niya ang maraming laway sa mukha niya. Hindi ako kumilos. Dahil natakot ako. Naging kasal ako sa pamilya Xu ng 6 na buwan. Hindi ko alam na ang aking biyenan ay kayang makipag-away.
Ang kanyang pagiging mabagsik ay kasing tindi ng karne ng baboy na pinapatay ng karne ng ngayon. Akala ko ay mahigpit lang siya sa salita. Dapat ko nang naisip ito noon pa. Isang balo na babae ay kayang palakihin ang kanyang mga anak. Siguradong may kaunting lakas sa kanya. Isang matanda at isang bata ang nag-aaway at nagtatalo. Walang gustong bumitaw. Walang gustong tumigil sa pagsasalita. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang mabigat na kortina. May pumasok na may dala ng niebe at hangin. Ako si Fu Zhao Yuanbao. Bakit ka nga pala naparito sa napakalamig na niebe? Diyos, dala ko ang mainit na palayok para sa'yo. Ay, anong nangyayari dito? Magulang, bitawan mo na ang kamay niya. Huwag mong hayaan na maputol ang buhok ng magandang dalaga. Ako ang pangunahing mayaman sa bayan. Nakapuno ang bahay namin ng pilak. Hindi mauubos kahit sa 10 buhay. Sige, hulaan mo kung ano. Agad akong napansin ng matandang ito. Anong saya mo dito? Tara, sumama ka sa akin. Sasabihin kong magiging marangya ka. Kakain ka ng masarap. Parang isang salbahing tao ang tatay ko ngayon. Sa isang iglap, naisip niyang ilabas siya sa bahay sa pamamagitan ng panlilinlang at pang-akit. Sa labas ng bahay, nahihirapan at nagdadalawang isip ang dalaga. Talaga namang mayaman ka. Masyado kang bobo, babae. Tingnan mo ang suot kong sutla. At ang karitong ito, mukha bang pulubi ako? Ano ang apelyido mo? Bakit hindi kita narinig noon? Ang apelyido ko ay Xu Gongming. Hindi ba pangalan iyon ng Diyos ng kayamanan? Ay, mas mayaman pa ako kaysa sa Diyos ng kayamanan. Tara na. Sa buwan ng Disyembre, walang masyadong ginagawa ang mga kapitbahay. Ang yaman. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang isang grupo ng mga kapitbahay na nagwawalis ng niebe sa labas. Nang makuha ni Xu Pinyi ang balita, agad siyang dumating. Ngunit tiningnan ko ang kanyang matigas at nag-aalalang mukha. Sa unang pagkakataon, nag-alab ang matinding galit sa aking puso. Matapos itayo ang aking biyenan, sinalubong ko siya ng isang masamang tingin. Pagkatapos ay nagalit akong sinara ang kurtina at umalis. Hindi naman talaga ito kasalanan niya. Ngunit pakiramdam ko ay labis akong naapi. Habang nakaramdam ng pagkadismaya, nanghihiya rin ako. Baka naman masyadong ina ito. Sa buong araw na ito, wala akong ginawa kundi nakahiga sa kama at nag-isip. Pinipilit akong aliwin ni Xu Pinyi, yung si Weng na laging kayang talunin ang walang modo sa isang suntok. Nanghihiya, nakangiti at nakikipaglaro. Nagsalita siya ng napakaraming magagandang bagay sa harap ko. Ngunit tinatamad akong makinig sa kanya. Parang nagkasakit na naman ako. Wala akong gana sa pagkain. Walang lakas ang katawan ko. Parang ang puso ko ay nahihirapang maipit ng basang damo. Palagi na lang akong walang dahilan na umiiyak. Si Xu Pinyi ay naghirap para sa akin at nagluto ng masarap na sabaw ng manok. Pero nang naamoy ko ito, bigla na lang umikot ang tiyan ko. At sumuka ako ng todo. Kung alam ko lang na ang babaeng iyon ay ganyan kaabala sa gulo. Noon pa man, mas pipiliin ko ng maging binata habang buhay kaysa pakasalan siya. Hahaha, tanga ka talaga. Liu, ito ay masama na. Masama na talaga. Yung babaeng iyon ang dahilan. Magiging tatay ka na. Ano? Totoo, paano mo nalaman? Nakapag-anak na ako ng 4 na lalaki. Hindi ko ba alam yan? Kinabukasan. Yung maliit na babae, nakuha ko siya sa opisina ng pulis. Dinala siya sa hepe ng mga investigador. Anong kasalanan niya? Hindi ba't sinabi mo dati na pinaghihinalaan mo siyang nandaraya sa kasal? Pero wala tayong ebidensya dyan. Hayaan mong suriin ang hepe ng mga investigador, makakakuha tayo ng ebidensya. Walang ebidensya, hindi naman pakialam ng hepe yan. Hahaha. Hindi mo alam yan, di ba? Malapit na ang katapusan ng taon, nag-aalala ang hepe ng pulisya kung paano siya mag-uulat. Sa taong ito, 2 lang ang nahuli niyang magnanakaw ng manok. Hindi siya makapag-ulat ng maayos. Nang ipadala ko ang tao, masaya siyang hinila ako para uminom ng isang banga ng peach wine. Sa tingin mo, hindi ba siya nag-aalaga? Kami ni Xu Pinyi ay sabay na walang masabi. Nakabukas ang isip, mas marami ng kaalaman. Pasensya na, kami ay masyadong mababaw. Hindi ko akalain na ganito pa pala ang paraan ng paghawak sa kaso. Ngunit nang marinig ang balitang ito, lahat ay natuwa, lalo na ang biyenan. Ngayon, maluwag ang aking biyenan sa pagluluto ng tofu. Si Xu Pinyi ay ngumiti at tumingin sa akin na may hiya. Masaya niyang binuhos sa akin ang isang baso ng alak. Tatay, may magandang balita ako sa inyo. Si Liu ay buntis na. Paano na magiging lolo na ako? Masaya ka ba?
Huwag kang magpapanggap na masaya. Buntis na ang anak ko. Yung batang yon, tumatakbo pa rito para guluhin ang anak ko. Paano ako papatawarin siya ng aking ama? Sabi niya. Ang tatay ko ay uminom ng isang baso ng alak. Nagbihis ng sapatos at mabilis na lumabas ng bahay. Tatay, saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang alamin. Mahilig magpasiklab. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas, alam na natin kung ano ang ginawa niya. Nagtago pala siya ng 2 tao para tulungan si Kapitan Xing sa pagsisiyasat. Sa pagsisiyasat na ito, talagang may natuklasan tayong isang malaking kaso. Ang totoo, may kasamang babae si Ruhwa. Ang 2 ito ay mga dayuhan. Naglalakbay sila at umaasa sa panlilinlang at pandaraya para mabuhay. Mababaw pa ang karanasan ni Ruhwa. Maaari lang niyang gamitin ang kasal bilang dahilan para makakuha ng kaunting regalo o pera. Talagang magaling ang kanyang ina. Dito, sa loob ng 1 taon, nakapag-akit siya ng 5 o 6 na mabuting kababaihan. Ang kakaiba ay, ang mga taong nakakita sa kanyang ina, ay lahat nagsasabing mabait siya. Kung hindi lang nahuli ang kanyang mga gawain. Ang mga biktima ay makikipag-agawan pa para alagaan siya. Talagang malaki ang gubat. Maraming ibon. Hindi mo makikilala ang tao sa mukha lang, hindi sa puso. Sa mas magandang panahon, kailangan mong mag-ingat sa mga nagkukunwaring walang masamang intensyon, mga mapagpanggap na nakangiti. Naaresto ni Captain Xing ang isang malaking kaso. Nagbigay siya ng karangalan sa buong bayan ng Qinshan. Kaya sa pagtatapos ng taon, kapag nagsusumite ng ulat, hindi lang siya na-promote, nakakuha pa siya ng 20 piraso ng pilak. Nakailang lasing na siya. Nakailang lasing na siya sa alak. Nang maglasing siya, hinawakan ang kamay ng tatay ko at umiyak. Kayo na ang mga magulang kong muling isinilang. Wala akong anak na kasing pangit mo. Mula ngayon, si Kapitan Xing ay naging kapatid ng ama ko, na naging magkaibigan na hindi humihingi ng kaparehong taon, buwan, at araw ng kapanganakan. Kundi humihingi ng kaparehong taon, buwan, at araw ng kamatayan bilang mabuting kapatid. Nagbigay ng bakasyon ng Quimo Academy sa mga estudyante sa katapusan ng taon. Umuwi na rin si Pinjun kasama ang mag-asawang Zhang Benjiang para magdiwang ng bagong taon. Ang matuwid ay hindi natatakot sa anino. Dumarating na ang tagsibol ng pamilyang Laoksui. Simula nang ako'y mabuntis, ayaw na akong payagan ni Lola na mag-alaga pa. Hanggat hindi pa ako nakakapasok sa kusina para magluto. Bago ka pumasok sa bahay, kakain pa rin tayo ng normal. Hindi naman tayo nagugutom hanggang mamatay. Ngayon, mas gumanda na rin ang mata ko. Hintayin mong Lola na magluto ng lambing soup para sa'yo. Sa kalagitnaan ng buwan ng Enero, si Xu Pinyi ay nagdala ng kalahating tupa mula sa bayan. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng salu-salo. Marami pang natirang karne ng tupa. Kaya't madalas akong pinaglulutuan ng sabaw ng tupa ng aking biyenan. Maliban sa araw na yon, napakamasagana ng hapunan ng pamilya Xu. Puro isda at karne. Lahat ay mula sa maliit na kainan ng aking ama. Paano naman ito, kaibigan? Hahaha. Ano yan? Ang tunay na magandang bagay ay nandito. 20 ektaryang taniman ng mga peach sa likod ng bundok. Ito ay regalo para sa aking apo. Bakit mo ito binili? Para gumawa ng peach na pinatuyong prutas. Hindi pa sigurado ang bagay na ito. Magbibigay muna ako ng konting palaisipan. Sa susunod na taon sa tagsibol, ayusin niyo ng maayos ang peach orchard. Baka may malaking benepisyo ito balang araw. Sa kontrata ng pagbili ng lupa, nakasulat ang pangalan ko. Napaluha ako. Tahimik na uminom ang tatay ko. Nang marinig ang salitang papa, biglang nakaramdam ng kalungkutan na hindi inaasahan. Lolo ko, kahapon pa siya nawalan ng 2 ngipin. Habang tumatanda, lalong nararamdaman kong pasensya sa'yo. Sino bang tatay ang gagawang benta ang anak na babae niya? Kahit kumain lang ng butil at ulam, dapat nandyan siya, hindi ba? Ipagbili sa ibang tao. Sino pa ang magmamahal sa anak mo? Tatay ni Liu Er ay isang salot. Pinabayaan kang magdusa ng maraming taon. Kapag dumating ang araw na ako ay pumanaw, hindi ka rin patatawarin ng iyong ina. Hindi na ako magsasalita. Alam na ng tatay kung ano ang dapat sabihin. Sa natitirang bahagi ng buhay, tatay ay mabubuhay para sa iyo. Ang hapunan ng bagong taon noon, lasing na lasing ang tatay ko. Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Kaya't napaiyak din ang mga tao sa pamilya Xu. Ito'y luha ng pagdaranas at kasiyahan. Pagkatapos ng tagsibol, nagsimula na namang magtahi ang biyenan ko. Ano man ang sabihin, hindi siya mapipigilan. Maraming siyang hinabing mga sombrero at sapatos na may ulo ng tigre at mga panloob na pang-ibaba. Pumunta rin siya sa bahay ng mga kamag-anak upang manghingi ng piraso ng tela. Gumawa siya ng isang damit na pangkaraniwang suot ng lahat. Sinasabi na kapag suot mo ang damit na pangkaraniwang suot ng lahat, ang mga bata ay makakatanggap ng swerte mula sa lahat.
Magiging malusog at walang sakuna sa buong buhay nila. Inay, mas gusto mo ba ang apo mong lalaki o babae? Walang ginagawa. Tinanong ko siya na nakangiti. Sabi ng nanay, huwag kang magalit ha. Gusto ng nanay na sana ay babae ang susunod. Hindi ba't lahat ng magsasaka ay gustong magkaroon ng anak na lalaki? Hahaha, nakapag-alaga na ako ng 4 na pasaway na batang lalaki. Talagang gusto ko nang makapagpalit. Kung sana ay magkaroon ng batang babae. Maaaring magbihis siya ng maliit na damit para sa kanya. Para magmukhang isang maliit na diwata. Pero kung lalaki ang bata, magiging palagi na lang siyang naglalaro sa putik. Kapag naisip ko ang mga pasaway na bata sa baryo, yung mga batang naglalaro sa putik, bigla akong napapawis sa takot. Kung ganito nga, talagang mas maganda ang mga babae. Hindi alam ni Pingli kung saan siya nakakuha ng aklat tungkol sa agrikultura. Sinunod ni Xuhui ang mga pamamaraan sa aklat. Nagputol siya ng sanga, nagpalit ng mga punla, nag-abono, at nag-pollinate sa mga peach tree. Pagdating ng Marso, namatay na ang mga bulaklak ng peach. Sa dulo ng mga sanga, talagang maraming maliliit na berdeng peach ang tumubo. Sabi niya, mas mataas ang rate ng bunga ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Gusto ko talaga ang amoy ng mga bulaklak ng peach. Kaya't nag-ipon ako ng isang basket ng mga bulaklak ng peach para gawing lugaw. Ang lugaw na gawa sa bulaklak ng peach ay napakasarap. Kapag nainom ko na, parang ang saya-saya ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang mahigit 20 ektarya ng peach orchard, medyo nag-aalala ako at hindi makatulog. Gaano karaming basket ng peach preserves ang kailangan kong gawin? Pagdating ng Hunyo, talagang may napakalaking magandang balita na dumating sa nayon ng Kinyu. Nalaman na may isang mahalagang tao na aksidenteng natikman ang mga peach ng Kinyu Village. Noong panahong iyon, naisip niyang malambot, matamis at may masarap na lasa. Kaya inirekomenda ito sa mga tao sa palasyo. Matapos matikman ng emperador, ito rin ay labis na nagustuhan. Kaagad siyang nag-utos na gawing opisyal na pribilehiyo ang mga peach ng Kinyu Village. At sa Kinyu Village, sino ang may pinakamaraming peach sa bundok? Walang duda, sa amin yon. Nang dalhin ng aking ama ang mga tauhan ng gobyerno na namamahala sa pagbili sa bahay ni Xui. Ang lola ay labis na nasabik na hindi na makapagsalita ng maayos. Talagang ipapadala ang aming mga peach sa palasyo. May duda pa ba dito? Alam mo, talagang totoo ito. Noong mga panahong iyon, ang mga mata ng lola ay malabo. Si Yong ay nakaupo sa ibabaw ng kama. Isa lang siyang karaniwang magsasaka. Kahit anong mangyari, hindi niya naisip na makikipagkalakalan siya sa mga royal. Habang abala ang mga tauhan sa pag-utos sa mga sasakyan na pumitas ng mga peach. Siningit ko ang aking ama sa isang sulok. Tay, ano ba ang nangyayari dito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati? Yung matandang mataba sa baryo nyo ay may koneksyon pala. Minsan nakipag-inuman ako kay Captain Singh. Lasing na si Captain Singh. Bigla niyang nabanggit na yung matandang yun ay may koneksyon sa royal family. Kaya naging alerto ako. Pagkatapos mahinog yung higit sa 20 munang mga prutas na peach. Kumuha ako ng isang basket at dinala sa kanya para tikman. Tingnan mo, parang swerte pa nga ang nangyari, di ba? Miyembro ng royal na pamilya. Paano mangyayari yon? Paano hindi? Malapit lang ang Kinyu Village sa kabisera. At saka, simple ang mga tao dito. Maganda ang kalikasan. Ito na ang pinakamainam na lugar para magretiro. Hindi mo ba narinig? Tuwing tag-init, may mga taong maharlika mula sa kabisera na pumupunta para magbakasyon. Nakatira sila sa Wang family. Parang panaginip. Ikaw talaga, bata. Binibigyan ka pa nila ng malalaking piraso ng pilak. Parang panaginip pa rin. Noon, nag-aalala pa ako na masisira ang mahigit 20 munang mga peach. Pero hindi ko akalain na isang gabi lang. Sila ay naging isang mabigat na pilak sa aking kamay, na umaabot sa 35 tile, kasama ang tofu at munggo. Ngayon, maaari akong kumita ng higit sa 100 tile. Ito sa isang ngayon ay talagang isang mayamang pamilya. Ngunit sobrang pagod lang, lalo na si Xuping. Sa nakaraang taon ay lalo pang pumayat. Samantalang ako, ay talagang tumaba ng malaki. Ngunit kahit ganun, si Bianan at si Xuping ay nag-ipon ng mga masasarap na pagkain para sa akin. Nagsisungit ako at sinasabi, Inay, hayaan na lang na si ikalawang kapatid ang uminom ng sabaw ng tupa mula ngayon. Siya ang pinakabigat ang trabaho sa atin. Bakit siya, isang matigas na lalaki, uminom ng sabaw ng tupa? Ngayon, ikaw ay may dalang sanggol. Kailangan mo ng malaking pampalakas. Huwag matakot sa pagtaba. Huwag matakot sa pagtaba. Pagkatapos mong manganak, natural na magbabalik ka sa dati. Paano kung hindi ako pumayat? Kakatapos lang ni Xuping na gumawa ng tofu, pagod na pagod at basang-basa ng pawis, pumasok siya sa bahay. Mas maganda kung mas maayos, elegante, at maganda, hindi ba? Ano bang iniisip mo? Talagang walang pakialam sa pagod niya. Noong Agosto, matapos akong umiyak ng isang buong gabi.
Talagang nanganak ako ng isang napakaputing batang babae. Talagang ikinalulugod ni Lola ang bagay na ito. Kapag may libreng oras siya, lagi siyang pumupunta sa mga tao. Hindi siya nagsasawa na ikwento tungkol sa kanyang apo na si Xiao Ayu. Kumain na ba siya o hindi pa? Ang kinain niya ay sheep milk cream. Ang gatas ng tupa ay ipinadala ng lola ni Xiao Ayu mula sa bahay namin. Hindi mo alam yon. Ang maliit naming si Xiao Ayu ay nakakain at nakakatulog ng maayos. Nakakaakit talaga. Tita, pakikuha ako ng 3 piraso. Kumain ng tofu para sa kalusugan. Huwag kalimutan ang 2 pang piraso. Kumain ka ng mas maraming tofu. Para ang mukha mo ay maging kasing ganda ng apo kong babae. Sariwa at maputi. Araw-araw, hindi ka pa rin makasapat sa halik. Hahaha, nanay. Huwag mo nang laging banggitin si Ayu. Mag-alala ka rin kay Xuhuli. Kahapon lang, pumunta siya sa kabisera para sa pagsusulit. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Ay, bata pa si Xu Pingli. Kahit hindi siya pumasa sa pagkakataong ito. May susunod pang pagkakataon. Isang batang walang muwang. Sino ang makakapantay sa atin? Si Xu Ayu ay paborito ng lola. Ngunit kahit na sinasabi niyang hindi siya nagmamalasakit, alam ko na nag-aalala din ang lola sa kanyang puso. Kung hindi siya tatakbo ng palihim sa templo na 30 milya ang layo para magdasal. Si Pingli ang pinakamahusay na bata sa pamilya Xui. Sa mga nakaraang taon, naghirap at nagsiksikan kami sa bahay. Hinati-hati ang pera sa 8 bahagi para gastusin. Nagtipid sa suot para mapaaral siya mag-isa. Ang hangad lang ay makapaglingkod siya sa bahay. O kaya'y makatungtong sa palasyo ng emperador. Sa tingin ko, pwedeng makuha ni Pingli ang posisyon. Dahil taglay niya ang katangian ng mga taga-Xui. Masipag, masigasig at matalino. Ang pinakamahalaga ay, sila'y may malasakit. Dahil kailangan kong pumunta sa kabisera para sa pagsusulit sa tablagas. Kaya kailangan ko nang umalis. Ito ang regalo ko para sa aking pamangkin. Ate, huwag kang magreklamo. Noong panahong iyon, si Ayu ay nasa aking tiyan pa. Pero matagal na niyang naihanda ang regalo. Di alam ng lahat na isang mag-aaral lang siya. Gaano niya pinagsikapan para makapag-ipon ng pera pang bilhin ang silver lock. Maganda ang simpleng regalo. Maganda rin si Ping Jun. Ngayon, nakukuha na niya ang 7 o 8 bahagi ng kasanayan ni Zhang Mujiang. Kaya't maaga na niyang naihanda ang mga bagay tulad ng crib at hammock para sa kanyang malapit na pamangkin. At bawat isa ay gawa sa kamay na may detalyeng masining. Lahat ay nagpapakita ng pag-aalaga. Kahit gaano pa kayaman ang mayayamang pamilya, hindi ito mabibili. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Xu Pingyi. Nagpadala pa siya ng mensahe kay Ping Jun. Para ipagawa sa kanya ang isang bagong maliit na kabayo. Hindi pa nga umabot ng 1 buwan si Iyu. Kailangan ba talaga? Habang nagpapalit ng lampin kay Iyu, nakangiti si Xu Pingyi sa kanyang tagumpay. Huwag magpapahuli sa tamang oras. Unahin mong ihanda para sa anak kong babae. Mula nang magkaroon ako ng mahalagang anak na babae. Si Xu Hui ay nagbago ng husto. Parang mas masigla siya ngayon. Sabi pa niya na magsisimula na siyang mag-ipon para sa kanyang kasal. Dapat daw niyang ibigay sa kanya ang isang napakalaking regalo sa araw ng kasal niya. Napakaganda ng kanyang plano. Huwag mo nang isipin sa susunod. 10 milyang pulang kasuotan. Kayang bayaran ba ito ng mga magsasaka? Siyempre naman. Minsan, may mga pagkakataon ding nag-iisa si Xuehu. Isang gabi. Natutulog si Xiao Ayu sa kaliwa. Natutulog ako sa kanan. Tumingin siya sa anak na babae at pagkatapos ay sa akin. Hindi nakatiis at bahagyang nagbuntong hininga. Asawa. Ako'y isang simpleng magsasaka lamang. Sa palagay mo ba'y mawawalan ka ng halaga kung pakasalan mo ako? Sino sa tingin mo ang dapat kong pakasalan? Pakasalan ng mayayamang tao at mga mahalika. Mga gwapong binata. Sa iyong anyo. Kahit ang prinsipe ay ikakasal din sa'yo. Masaya ako sa ilalim ng kumot. Hinawakan ko siya ng mariin at nyakap. Bakit hindi mo sinabi na ikakasal ka sa hari ng langit? Yele, ang talino mo talaga. Pero hindi ko sasadyang sabihin. Nagawa ko rin minsan ang ganitong panaginip. Sana'y ako'y isang prinsesa na nagdaranas ng hirap. Sa totoo lang, bawat dalaga ay may mga pangarap sa kanyang silid. Ngunit iyon ay pangarap lamang. Alam namin, ang pinakamahalaga ay pahalagahan ang mga tao sa paligid. At saka, marami kang mga kagandahan. Hindi ako malulugi kung ikaw ang aking mapapangasawa. Ano bang mga kagandahan meron ako? Ang lakas mo ah. Ay nako, bumaba ka na. Hindi pa pwede. Magtiis ka pa ng 2 araw. Hindi ganito. Noong araw ng kaarawan ni Iyu, dumating ang tatay ko na masaya at nagmamadaling sumakay sa karwahe. Pagpasok niya, nakangiti siyang nakanganga habang malakas na nagbubunyi sa lola niya. Binabati kayo ng iyong magulang sa inyong kasal. Ang lolo niya. Maligayang bati. Tingnan mo kung gaano kaganda si Iyu.
Hindi ko sinasabi si Iyo. Pero talaga namang mas buhay si Iyo kaysa sa ibang bata. Nasa kabilang banda, ang sinasabi ko ay binabati kita. Nakapasa na sa pagsusulit si Xu Pingli sa inyong pamilya. Hindi ka agad naintindihan ng biyanan. Anong nakuha? Ngunit agad na naintindihan ni Xu Ping. Agad siyang sumigaw sa tainga ng biyanan. Nakapasa na ang anak na si San. Totoo ba? Tatay, narinig mo ba mula sa ilalim? Sa wakas, lalabas na si Ginoong Xu sa kulungan, haha. Mula sa mahirap, nagkaroon ng magagaling na anak. Hindi biro ang pinagdadaanan nila. Hindi ito madaling maintindihan ng iba. Maraming tao ang nagnanais na makalipad tulad ng isdang carp na tumatalon sa Dragon Gate. Pero yung mga carp, hindi pa nila natatagpuan ang pinakamalawak na ilog. At nagiging isda sa ibabaw ng plato. Huwag magalit ng labis. Ilang tao ba talaga ang makakapagtagumpay sa pagtalon sa Dragon Gate? Narating na sa bayan ng balita tungkol sa aking pagkakapili sa mga pagsusulit. Agad na nagkaroon ng interes ang mga mayayamang tao sa bayan. Ngayon, si Ping Li ay nakikipag-usap sa mga opisyal sa bayan habang nagkakape. Ayos lang. Sa susunod, magdaos tayo ng isang salu-salo para sa guro. Dapat talagang pasalamatan ng mabuti. Mga guro ng paaralan at mga maharlika na dumadaan ay gaganapin sa aking maliit na kainan. Ako na ang magbibigay ng pera. Paano naman ang hiya? Ito ay karangalan ng aking ama. Ika-26 ng Setyembre. Madaling araw sa bayan ng Qingshan, madalas dumaan sa maliit na kainan. Nagdaos ng isang malaking salu-salo para sa mga guro. Noong araw na yon, mga estudyante sa paaralan, mas nakakataas na opisyal sa bayan. Lahat ng mga taga na yon ay dumating. Si Ping Li ay nakatayo ng buong sigla sa harap ng lahat. Magalang na magalang. Nag-aabot ng inumin bilang paggalang. Parang isang walang kapantay na kabataan sa buong mundo. Hindi pa nagsisimula ang salu-salo. Pero may mga tao nang nagtatanong kung siya ay engaged na. Nakasandal kami ni Xu Pingyi kay Iyo sa mesa. At hindi ko maiwasang maiyak habang pinagmamasdan ang kapatid na nagbigay ng karangalan sa pamilya Xu. Habang naaalala ang mahihirap na taon na ito, hindi ko na mapigilan ang aking saya at pag-iyak.